Si Arnold ang ikapitong prinsipe ng Ardresia Empire, ngunit mas pinipili niyang gugulin ang karamihan ng kanyang oras sa pagpapanggap bilang isang adventurer sa iba't ibang lugar dahil ayaw niya sa buhay bilang isang prinsipe. Ngunit isang araw, bigla siyang ipinatawag pabalik ng butler ng kanilang pamilya na si Sebastian at ipinaalam dito na namatay na si Dominic. Agad na naging seryoso si Arnold kaya tinanong niya si Sebastian kung sa tingin ba nito ay isa itong assassination. Sinabi ni Sebastian na hindi pa siya sigurado dahil kakaunti pa lamang ang impormasyon tungkol sa nangyari, ngunit naniniwala siyang may taong nagplano nito dahil tila wala namang seryosong pagsisikap na hanapin ang tunay na salarin. Nagpasya si Arnold na bumalik sa kabisera upang siya mismo ang magsiyasat. Ngunit bago iyon, kailangan muna niyang tapusin ang isang quest. Kaya isinuot niya ang kanyang adventurer disguise at nagtungo upang patayin ang Minotaur na kanyang hinahabol. Karaniwan ay gusto niyang mas pinahahaba at ine-enjoy ang kanyang mga laban, ngunit dahil nagmamadali siya ngayon, napagpasyahan niyang tapusin ito kaagad. Kaya tinamaan niya ang Minotaur ng isang anti-gravity spell. Habang hindi ito makontrol na lumulutang sa ere, sabay-sabay niya itong pinakawalan ng 3 spells na agad na pumatay rito. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo si Arnold sa guild upang iulat ang matagumpay na pagkumpleto ng kanyang quest. Bilang patunay, dala niya ang sungay ng Minotaur, namangha ang lahat ng naroon dahil nagawa niyang mapatay ang isang Minotaur ng mag-isa. Ngunit hindi man lamang nagulat ang receptionist dahil normal na lamang iyon para sa isa sa 5 SS rank adventurers ng Empire. Pagkatapos ay naglagay si Arnold ng ilang gold coins sa counter at sinabing ililibre niya ng inumin ang lahat ng naroon, kabilang na ang receptionist. Bilang kapalit, hiniling niyang siya ang unahin sa susunod na magkaroon ng isang high difficulty quest, isang kahilingang masaya namang tinanggap ng lahat. Nang matapos ang kanyang pakay sa guild, nagtungo si Arnold sa isang madilim na eskinita, hinubad ang kanyang adventurer disguise, at nagbukas ng isang portal upang tuluyan ng makabalik sa kabisera at asikasuhin ang nangyayari roon. Pagdating niya, ang una niyang ginawa ay makipagkita sa kanyang nakababatang kapatid na si Leonard, ang ika-8 prinsipe, upang alamin ang tunay na sitwasyon. Tinanong niya kung totoo bang patay na si Dominic, at kinumpirma ito ni Leonard. Nakaramdam ito ng matinding guilt dahil naniniwala siyang namatay lamang si Dominic dahil nasa panig niya ito. Tinanong ni Arnold kung may ideya ba siya kung sino ang nasa likod ng pangyayari, ngunit sinabi ni Leonard na wala siyang tiyak na hinala. Dahil dito, tinanong siya ni Arnold kung ano ang balak niyang gawin. Sumagot si Leonard na mas gusto niyang umiwas sa paglalaban-laban ng kanilang sariling pamilya na siyang inaasahan na rin ni Arnold. Ngunit ipinaliwanag ni Arnold na kung patuloy siyang iiwas sa laban para sa trono habang ang iba nilang mga kapatid ay nakikipag-agawan dito, tiyak na isa-isa silang tatargetin hanggang sa tuluyan ng mabura ang kanilang faction. At kabilang doon sina Arnold at maging ang kanilang ina. Naunawaan ni Leonard ang kanyang sinabi kaya humingi siya ng paumanhin dahil sa matagal niyang pag-aalinlangan at opisyal na ipinahayag na sasali na rin siya sa laban para sa trono. Masaya itong narinig ni Arnold at tiniyak niyang tutulungan niya si Leonard sa bawat hakbang. Sinabi rin niyang ang una nilang kailangan gawin ay bumuo ng isang malakas na puwersa upang wala nang sino mang makapagbanta sa buhay ni Leonard. Para maisakatuparan yon, sinabi ni Arnold na lalabas siya upang maghanap ng mga kakampi. Gayunpaman, binalaan niya si Leonard na huwag masyadong umasa dahil halos lahat ng makapangyarihang maharlika ay nakapanig na sa iba pang mga faction. Sinabi ni Leonard na nauunawaan niya ito at nagpasalamat sa tulong ni Arnold. Ngunit sa totoo lang, naniniwala si Leonard na si Arnold ang mas nararapat na maging kandidato para sa trono ng Empire dahil mas mahusay at mas may kakayahan ito kaysa sa kanya. Ngunit agad na tinanggihan ni Arnold ang ideyang iyon dahil ang gusto lang niya ay mamuhay ng tahimik at balang araw ay makapag-asawa at hindi niya magagawa iyon kung siya ang magiging emperor. Kaya kailangan niyang si Leonard ang maging emperor sa halip. Kalaunan, nakikipag-usap si Arnold kay Sebastian at tinanong siya nito kung bakit hindi niya sinabi kay Leonard na isa pala siyang SS rank adventurer. Ngunit sinabi ni Arnold na imposibleng gawin niya iyon dahil ipinagbabawal sa mga miyembro ng royal family ang paggamit ng ancient magic. At ang buong adventurer persona niya ay nakabatay sa ancient magic. Kaya kung ilalantad niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, lalo lamang siyang magdadala ng problema sa faction ni Leonard. Gayunpaman, ipinaalala ni Sebastian na ang kanyang adventurer persona ay itinuturing na isa sa pinakamakapangyarihang tao sa buong bansa, kaya naniniwala siyang malaking pakinabang iyon para kay Leonard, ipinagbabawal man ito o hindi. Alam iyon ni Arnold, ngunit mas gusto pa rin niyang ituring iyon bilang huling paraan. Bukod pa rito, mas gusto niyang patuloy siyang isipin ng lahat bilang isang walang kwentang prinsipe dahil mas madaling talunin ang kalabang mina maliit ka. Pagkatapos ay tinanong niya si Sebastian kung mayroon pa bang noble household na hindi pa kumakampi sa alinmang faction. Ipinaalam ni Sebastian na iisa na lamang ang natitira, ang Kleiner family. Nagulat si Arnold sa narinig dahil isa itong malaking noble household.
Kaya nagtaka siya kung bakit hindi pa sila pumapanig sa kahit anong faction. Alam niyang tiyak na may dahilan yon, kaya tinanong niya si Sebastian kung may nalalaman ba ito, at ipinaliwanag nitong kasalukuyang inaatake ng mga magical beasts ang teritoryo ng Kleiner family at wala pa silang nakikitang paraan upang matapos ang krisis. Dahil dito, wala silang oras na makisali sa laban para sa pagpili ng susunod na hari. Naisip ni Arnold na magandang ideya kung pupunta siya roon bilang ang kanyang adventurer persona upang lutasin ang kanilang problema at sabihin na si Leonard ang nagpadala sa kanya upang magkaroon ng utang na loob ang Kleiner family sa prinsipe. Binalaan siya ni Sebastian na maaaring maging dahilan iyon upang maging maingat ang Kleiner family kay Leonard dahil baka isipin nilang mayroon itong kakayahang magpadala ng isang SS rank adventurer. Ngunit para kay Arnold, perpekto ang magiging resulta ng ganoong sitwasyon. Dahil kapag naniwala ang lahat na ang faction ni Leonard ay sinusuportahan ng isang SS rank adventurer, magdadalawang isip ang kanilang mga kalaban bago gumawa ng anumang hakbang laban sa kanila. Kailangan lamang niyang tiyakin na walang makakaugnay sa pagitan niya at ng adventurer na si Silver. Pagkatapos noon, isinuot niya ang kanyang adventurer outfit at naghanda upang bisitahin ang duke ng Kleiner family. Ngunit bago siya umalis, binalaan siya ni Sebastian na mag-ingat dahil ang anak na babae ng duke ay si Blanc, isang taong minsan nang tumanggap ng Blue Gull mula sa kanyang ama. Isa rin itong napakagandang babae, kaya binalaan siya ni Sebastian na huwag magpapabihag sa alindog nito anuman ang mangyari. Tiniyak ni Arnold na hindi na niya kailangan ng ganoong paalala at agad siyang nagbukas ng portal papunta sa mansyon ng duke. Ngunit habang papasok na siya, hinarang siya ng bantay sa pangunahing tarangkahan. Tinanong siya nito kung sino siya at ipinaliwanag ni Arnold na siya ang SS rank adventurer na si Silver, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng bantay dahil kung talagang isang adventurer na ganoon kataas ang ranggo ang darating, ipapaalam sana iyon ng guild ng mas maaga. Sinabi ni Silver na naroon siya sa utos ni Prince Leonard at ipinasok niya ang kanyang kamay sa loob ng kanyang jacket upang kunin ang kanyang guild card bilang patunay ng kanyang pagkakakilanlan. Ngunit mayabang siyang pinigilan ng bantay at sinabihang umalis na lamang. Saglit na nag-isip si Silver ng paraan kung paano malalampasan ang hanggal na bantay na iyon, at sinabi niyang ang hindi pagpapapasok sa kanya ay isang malaking insulto hindi lamang sa kanya kundi maging kay Prince Leonard. Ngunit sa mismong sandaling iyon, napansin niyang nakatingin sa kanya mula sa bintana ang anak na babae ng duke. At agad niyang napagtanto na totoo nga ang mga sabi-sabi tungkol sa kagandahan nito dahil isang tingin pa lamang niya rito ay pakiramdam niya ay bibigay na siya kahit hindi pa sila nag-uusap. Nagpa siya si Silver na umalis muna at nag-teleport pabalik sa kastilyo. Nagulat si Sebastian nang makitang napakabilis niyang bumalik. Ngunit ipinaliwanag ni Arnold na nagbago na ang kanyang plano. Kaya sa halip na si Silver ang bumisita sa Kleiner family, si Arnold na mismo ang pupunta. At dahil bastos na pinaalis ng bantay si Silver kahit naroon ito upang tumulong, nasa panig na ngayon ni Arnold ang lahat ng leverage na kailangan niya upang mapilit ang duke na makipagkasundo. Inabot si Arnold ng humigit kumulang 5 araw bago makarating sa teritoryo ng Kleiner family dahil hindi niya maaaring ipaalam sa iba na kaya niyang mag-teleport. Pagdating niya roon, agad siyang nakipagkita sa duke. Sinabi ng duke na ikinagagalak niyang makita muli si Arnold dahil huling beses pa silang nagkita noong 10 taong gulang pa lamang ito. Tapos ay tinanong niya kung ano ang nagdala rito sa kanyang nasasakupan. Kaya sinabi ni Arnold na naroon siya upang singilin ang kabayaran. Nagtaka ang duke at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit biglang tumaas ang boses ni Arnold at sinabing huwag na itong magkunwaring walang alam dahil si Prince Leonard, dahil sa kabutihan ng kanyang kalooban, nalaman ng tungkol sa pagsalakay ng mga magical beasts sa teritoryo ng duke at nagpas siyang hingin ang tulong ng adventurer na si Silver. Ngunit sa halip na tanggapin ito, walang galang nila itong pinalayas. Agad na napatayo ang duke sa gulat nang marinig ang pangalang Silver dahil kilala niya ito bilang sikat na SS rank adventurer, at tinanong kung totoo bang nagpunta roon ang isang taong tulad nito gayong wala siyang narinig na anumang balita tungkol dito. Galit na tinanong ni Arnold kung ibig bang sabihin ng duke na sinungaling siya. Samantala, nakisabay naman si Sebastian at ginampanan ang papel ng mabait na tagapamagitan sa pagsasabing posible nang walang kaalam-alam ang duke sa tunay na nangyari. Kaya iminungkahi niyang bigyan muna ito ng pagkakataong imbestigahan ang buong pangyayari at alamin ang katotohanan. Pumayag naman si Arnold, kaya umalis ang duke upang alamin ang buong nangyari. Nang makalabas ito ng silid, napangiti si Arnold dahil yun mismo ang inaasahan niyang mangyari. Makalipas ang ilang sandali, narinig ni Arnold ang duke na galit na pinapagalitan ng kanyang anak. Hindi naglaon ay kinaladkad ng duke ang kanyang anak papasok upang humingi ng tawad kay Arnold. Ipinaliwanag niyang ilang araw na ang nakalipas ay iniwan niya ang kanyang anak na namamahala sa tarangkahan bilang bahagi ng pagsasanay sa kanyang karakter, at isang lalaking nagpakilalang si Silver ang dumating, ngunit walang paggalang itong pinalayas ng kanyang anak.
Ipinaliwanag ng anak ng duke na wala namang mag-aakalang isang SS-ranked adventurer ang bigla na lamang susulpot ng walang abiso, kaya inakala niyang isa lamang itong impostor. Ngunit pinagsabihan siya ng duke na hindi pa rin iyon sapat na dahilan upang paalisin ang bisita nang hindi man lamang kinukumpirma ang pagkakakilanlan nito. Pagkatapos ay nagsalita si Arnold at tinanong ang duke kung paano nito balak itama ang nangyari dahil matapos makaranas ng ganoong kalaking kawalang galang, maaaring ayaw nang makipagtulungan ni Silver kay Prince Leonard. Agad na napagtanto ng duke kung gaano kabigat ang sitwasyon. Kaya inialok niya ang sarili niyang buhay bilang kabayaran sa nangyari. Ngunit sinabi ni Arnold na hindi niya kailangan ang buhay ng duke, at hindi rin niya kailangan ang buhay ng anak nito dahil wala namang pakinabang sa kanya ang mga iyon. Sa mismong sandaling iyon, nagmamadaling pumasok sa silid ang anak na babae ng duke na si Fina at tinanong si Arnold kung tatanggapin ba nito ang kanilang paghingi ng tawad kung iaalay niya ang kanyang sarili rito. Nagmakaawa ang duke kay Arnold na huwag gumawa ng anuman kay Fina dahil wala itong alam sa sinasabi nito. Ngunit sinabi ni Fina na nakita niya si Silver nang sandaling dumating ito noong araw na iyon, ngunit wala siyang ginawa upang pigilan ang nangyaring insidente. Kaya naniniwala siyang kasing laki rin ng kasalanan niya ang kasalanan ng iba. Parehong nakiusap ang duke at ang kanyang anak kay Arnold na huwag nang idamay si Fina at sila na lamang ang parusahan dahil sila naman talaga ang may kasalanan. Pagkatapos ay sinabi ni Sebastian kay Arnold na dahil napakatapat ng kanilang paghingi ng tawad, baka dapat niyang pag-isipang pagbigyan sila. Tinanong ni Arnold kung ano ang dapat nilang gawin kung tumanggi na si Silver na tulungan sila matapos ang nangyari. Ngunit sinabi ni Sebastian na isang tapat na tao si Silver, kaya tiyak na hindi nito tatalikuran si Prince Leonard dahil lamang sa isang maliit na insidente. Dagdag pa niya, naniniwala siyang si Leonard mismo ay handang patawarin ang duke at ang kanyang pamilya dahil isa lamang itong tapat na pagkakamali. Nagkunwari si Arnold na pinag-iisipan ng sitwasyon bago sinabi sa duke na magpadala ng tao upang hanapin si Silver at makiusap dito para sa kanila. Kalaunan, sina Arnold at Fina ang nagtungo upang makipagkita kay Silver. Upang maging kapani-paniwala ang lahat, lumikha si Arnold ng isang double illusion gamit ang magic upang gumanap bilang si Silver habang naroon din siya bilang sarili niyang katauhan. Dahil dito, hindi man lang naghinala si Fina na si Arnold at si Silver ay iisang tao lamang. Nagkunwaring dismayado si Silver at sinabing pumunta lamang siya roon dahil hiniling iyon ni Prince Leonard, ngunit sa halip ay hayagan siyang nilapastangan. Gayunpaman, may tungkulin pa rin siyang tuparin ang kahilingan ni Leonard. Kaya hanggat mapapangako ni Arnold na manunumpa ng katapatan ng duke kay Leonard sa royal selection, handa siyang iligtas ang teritoryo. Sinabi ni Arnold na hindi pa niya nakukuha ang pangakong iyon mula sa duke, ngunit sigurado siyang susuportahan nito si Leonard kung tutulungan sila ni Silver. Ngunit sinabi ni Silver na hindi pa siya handang magtiwala sa salita lamang ng duke dahil maaari silang pagtaksilan nito anumang oras. Kaya hanggat hindi ito lumalagda sa isang binding contract, hindi siya kikilos upang tumulong. Nang marinig yun, yumuko si Arnold at taimtim na nakiusap kay Silver na iligtas muna ang kanilang teritoryo dahil mas marami pang buhay ang mawawala kung maghihintay pa sila. Nang makita ni Fina na taimtim na nakikiusap si Arnold alang-alang sa kanilang nasasakupan, labis siyang naantig at lalo siyang naniwalang isa itong tunay na mabuting tao. Dahil sa paulit-ulit na pakiusap ni Arnold, pumayag din sa huli si Silver na unahin munang lipulin ang mga monsters. Ngunit sinabi niya kay Fina na umaasa siyang makukumbinsi nito ang duke at ang kanyang pamilya na pumanig kay Prince Leonard dahil hindi niya gagawin ang lahat ng ito kung hindi dahil doon. Pagkatapos nito, naghanda ng umalis sina Arnold at Fina. Ngunit bago sumakay si Arnold sa karwahe kasama si Fina, sinabi ni Sebastian na humanga siya sa kakayahan nitong lumikha ng isang magical illusion na kayang gumanap bilang si Silver dahil ngayon lamang siya nakakita ng ganoong uri ng magic. Pinuri rin niya ang pag-arte ni Arnold dahil halos naniwala na rin siya na totoo ang buong pangyayari. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Silver sa bahagi ng teritoryo kung saan pinakamalala ang infestation ng mga slime. Bagamat hindi gaanong mapanganib ang bawat slime ng paisa-isa, naging napakadelikado ang sitwasyon dahil sa napakarami nilang nagsama-sama sa iisang lugar. Nauna nang ipinadala roon ng isang adventurer party na binubuo ng 2 A-rank adventurers at 4 na B-rank adventurers upang harapin ang sitwasyon, ngunit kulang sila sa firepower na kinakailangan upang mapatay ang mother slime na siyang patuloy na lumilikha ng napakaraming maliliit na slime. Ayaw namang maging bastos ni Silver kaya magalang niyang tinanong kung maaari bang siya na lamang ang humawak sa quest. Agad siyang nakilala ng leader ng party bilang isang SS-ranked adventurer, kaya sinabi nitong siya na ang bahala dahil wala sa kanila ang sapat na lakas upang tapusin ang laban. Nakaramdam ng pagkadismaya ang leader dahil sa tingin niya ay napakahina at wala siyang nagawang malaking tulong sa sitwasyon. Ngunit tiniyak ni Silver na hindi naging walang silbi ang kanilang presensya dahil kung hindi sila naroon upang pigilan ang pagdami ng mga slime, mas lalo pang kakalat ang infestation kaysa sa kasalukuyan nitong lawak.
Humarap si Silver sa direksyon ng Mother Slime, itinaas ang kanyang kamay, at gumamit ng isang ancient spell na Psalm Iris sa lahat ng nasa direksyong iyon, kabilang na ang Mother Slime. Pagkatapos ay humarap siyang muli sa Adventurer Party at sinabing maaari nilang angkinin ang tagumpay kung gugustuhin nila dahil wala naman siyang interes sa kasikatan o karangalan. Matapos iyon, agad siyang nag-teleport pabalik sa kanyang silid. Doon ay hinubad niya ang kanyang mask upang sa wakas ay makapagpahinga, ngunit hindi niya alam na dumating pala si Phineas sa kanyang silid upang hanapin siya, kaya mismo sa harap niya nitong nakita si Arnold na naghuhubad ng kanyang kasuotan bilang adventurer at doon niya napagtanto na si Arnold at si Silver ay iisang tao lamang. Lumingon si Arnold kay Fine at tinanong kung ano ang ginagawa nito rito. Sumagot si Fine na gumawa siya ng ilang merienda at gusto lang niya itong dalhin para matikman ni Arnold. Sinabi rin ni Fine na hindi na kailangang mag-alala ni Arnold dahil wala siyang balak sabihin kan inuman ang sikreto nitong siya talaga si Silver, ang sikat na S-rank adventurer. Itinuro ni Arnold na kasasabi lang mismo ni Fine ng sikretong iyon ng napakalakas ilang sandali lang ang nakalipas. Gayunpaman, sinabi niyang wala naman talagang problema dahil nakapaglagay na siya ng soundproof barrier sa buong silid. Dahil sa barrier na iyon, walang sino man sa labas ng kwarto ang makakarinig ng pinag-uusapan nila. Kaya ligtas pa rin ang kanyang sikreto, nagulat si Arnold kung gaano kakalma si Fine sa buong sitwasyon. Tinanong niya kung bakit hindi man lang ito nag-aalala na baka patahimikin niya ito sa pamamagitan ng dahas ngayong alam na nito ang pinakamalaki niyang sikreto. Ngumiti lang si Fine at sinabing wala siyang ipinag-aalala. Ipinaliwanag niyang kilala niya si Arnold at alam niyang hindi ito ang uri ng taong gagawa ng ganoong bagay. Hindi man lang iyon pumasok sa isip niya dahil lubos ang tiwala niya rito. Habang lalo niya itong pinag-iisipan, naunawaan ni Fine kung bakit napakaraming ginawa ni Arnold sa buong panahong iyon. Umabot pa ito sa puntong gumawa ng pagkikita kasama ang huwad na anyo ni Silver at tinawag pa ang sarili bilang Insipid Prince. Lahat ng iyon ay para lamang matulungan si Prince Leonard at nang mapagtonto iyon ni Fine, lalo pang tumibay ang tingin niya kay Arnold. Lalo siyang naniwalang isa itong tunay na mabuti at marangal na tao na laging inuuna ang kapakanan ng iba kaysa sa sarili. Sinabi ni Arnold kay Fine na hindi pa naging problema ang bagay na ito noon dahil si Sebastian lang ang tanging nakakaalam na siya talaga si Silver. Lubos niyang pinagkakatiwalaan si Sebastian at hindi ito kailanman nagsiwalat ng anumang sikreto. Kaya hindi kailanman kinailangan ni Arnold na mag-alala na mabubunyag ang tunay niyang pagkakakilanlan. Ngayong alam na rin ni Fine ang katotohanan, seryosong sinabi ni Arnold na huwag itong ipagsasabi kahit kanino. Agad namang pumayag si Fine at taos-pusong nangakong iingatan niya ang sikretong iyon anuman ang mangyari. Nang gabing iyon, nakipagkita si Abel at ang iba pa niyang mga kasamahan sa Duke upang magbigay ng buong ulat tungkol sa misyon na katatapos lang nila. Pagkatapos makinig ng mabuti, pinuri sila ng Duke sa naging progreso nila at nagpasalamat sa lahat ng pagsisikap na ibinigay nila sa misyon. Humingi rin ito ng paumanhin dahil alam niyang mas naging mahirap at magulo ang gawaing iyon kaysa sa inaasahan ng lahat. Pagkatapos magsalita, inutusan ng Duke ang isa sa kanyang mga lingkod na magdala ng maliit na supot na puno ng pera. Ipinaliwanag niyang hindi iyon bahagi ng ipinangakong bounty. Sa halip, dagdag na gantimpala lamang iyon bilang pasasalamat sa lahat ng ginawa nila. Magalang na tumanggi si Abel na tanggapin ang supot ng pera. Sinabi niya sa Duke na sapat na ang orihinal na gantimpalang ipinangako sa kanila kaya hindi na siya maaaring tumanggap pa ng higit doon. Tapat din niyang inamin na hindi ang kanilang party ang tunay na lumutas sa problema sa huli, kaya hindi niya naniniwalang karapat-dapat silang tumanggap ng dagdag na gantimpala. Nang marinig ni Arnold ang tapat at mapagkumbabang sinabi ni Abel, napangiti siya ng tahimik dahil lalo niyang hinangaan kung gaano kasensero at kadiretso magsalita si Abel at ang mga kasamahan nito. Pagkaalis ni na Abel at ng kanyang party, humarap ang Duke kay Arnold at taos-pusong nagpasalamat sa lahat ng ginawa nito. Gayunpaman, agad sinabi ni Arnold na si Prince Leonard ang dapat nitong pasalamatan, hindi siya. Ipinaliwanag niyang si Leonard ang mismong nagnais na makilala ng Duke sina Arnold at Silver noong una. Kaya sinabi ni Arnold na ang lahat ng kredito ay dapat mapunta kay Leonard, hindi sa kanya. Pagkarinig nito, formal na idineklara ng Duke na mula ngayon ay susuportahan ng kanyang pamilya si Prince Leonard sa laban nito para sa trono. Tinanggap ni Arnold ang naging pasya ng Duke at pinagtibay nilang dalawa ang kasunduan sa pamamagitan ng mahigpit na pakikipagkamay. Habang pinag-iisipan iyon ni Arnold, napagtanto niyang ibig sabihin nito ay tuluyan ng naitatag ni Leonard ang sarili bilang ikaapat na pangunahing puwersa sa labanan para sa trono, kasabay ng dalawa nitong kapatid na lalaki at dalawang kapatid na babae. Itinuro ng Duke na kahit may ganitong progreso, kulang pa rin sa tauhan ng paksayo ni Leonard. Sumang-ayon si Arnold at ipinaliwanag na karamihan sa mga maharlika ay pinipiling manatiling neutral habang hinihintay kung paano uusad ang labanan sa paghalili sa trono. Sa ngayon, ang higit na kailangan ni Leonard ay isang grupo ng mapagkakatiwalaang maharlika na susuporta sa kanya nang hindi siya pagtataksilan sa bandang huli.
Tinanong ng Duke kung may naiisip na ba si Arnold, ngunit bago pa ito makasagot, nagbigay na rin siya ng sarili niyang mungkahi. Sinabi niyang isama na lang ni Arnold si Fine, lubos na nagulat si Arnold sa mungkahing iyon at tinanong kung bakit niya iyon naisip. Ipinaliwanag ng Duke na matagal nang sinasabi ni Fine na gusto nitong suklian ang utang na loob nila kay Arnold. Nakikita ni Arnold na taos-puso talagang gusto ni Fine na tumulong, at dahil buong suporta rin ng Duke sa pasya nito, pumayag na rin siyang isama si Fine. Makalipas ang ilang sandali, sumakay sina Arnold at Fine sa isang karwahe at nagsimulang bumiyahe pabalik sa Royal Capital habang ang Duke at ang nakatatandang kapatid ni Fine ay nanatili sa labas upang magpaalam. Habang nasa biyahe, napansin ni Fine na tahimik si Arnold kaysa sa karaniwan. Tinanong niya kung may bumabagabag ba rito dahil tila may iniisip ito. Inamin ni Arnold na nababagabag siya, ipinaliwanag niyang napakarami nang namatay sa buong kasaysayan dahil sa labanan para sa trono. At dahil doon, ayaw niyang madamay si Fine sa ganoon kapanganib na tunggalian. Naiintindihan ni Fine ang ibig niyang sabihin, ngunit sinabi nitong pinili pa rin niyang sumama dahil gusto niya talagang tulungan si Arnold. Kahit alam niya ang mga panganib, wala siyang balak baguhin ang kanyang pasya. Pagbalik nila sa Royal Capital, dumiretso si Arnold sa opisina ni Leonard upang iulat ang lahat ng nangyari sa pagbisita niya sa teritoryo ng Duke. Ikinwento niya kung paano naganap ang pagpupulong at sinabi kay Leonard na opisyal nang nagpasya ang Duke na suportahan ang kanilang paksayon, higit sa lahat dahil sa naging papel ni Silver. Gayunpaman, pinayuhan ni Arnold si Leonard na huwag munang lubusang magtiwala sa Duke. Bagamat sumanib na ito sa kanilang panig, masyado pang maaga para masabing mananatiling matatag ang katapatan nito. Pagkatapos ng kanyang ulat, sinabi ni Arnold kay Leonard na isinama niya ang isa sa mga anak ng Duke. Sakto namang pumasok si Fine sa silid at magalang na nagpakilala. Sumagot din si Leonard at nagpakilala sa sarili, pagkarinig sa kanya, mainit na ngumiti si Fine. Sinabi niyang natutuwa siyang sa wakas ay makilala siya ng personal dahil katulad nga siya ng palaging ikinukwento ni Arnold, mabait at mahinahon. Naging interesado si Leonard nang marinig na madalas pala siyang ikwento ni Arnold. Gusto niyang malaman kung ano mismo ang mga sinabi tungkol sa kanya, kaya sabik niyang hiniling kay Fine na ikwento ang lahat. Masaya namang pumayag si Fine at ilang sandali silang nagkwentuhan habang ibinabahagi nito ang mga bagay na sinabi ni Arnold tungkol kay Leonard. Matapos makinig ng ilang sandali, lumingon si Leonard kay Arnold at tinanong kung ano ang balak nitong gawin kay Fine ngayong nakarating na ito sa Royal Capital. Sinabi ni Arnold na balak niyang italaga si Fine bilang tagapagnegosasyon tuwing kailangan nilang makipag-usap sa ibang maharlika. Balak din niyang pansamantalang patirahin si Fine sa Royal Mansion. Ang simpleng pananatili pa lamang ng isang miyembro ng pamilya Kleinerd doon ay sapat na upang ipakita sa lahat na buo na ang suporta ng sambahayang Kleinerd kay Prince Leonard. Nang matapos ang usaping iyon, tinanong ni Arnold si Leonard kung may iba pa bang maharlikang maaaring maging kakampi nila. Sinabi ni Leonard na mahirap sabihin dahil halos lahat ng maimpluwensyang pamilya ay sumanib na sa isa sa tatlong pinakamalalakas na paksayon. Naguluhan si Fine dahil wala siyang ideya kung sino-sino ang tatlong karibal na paksyong iyon. Napansin niyo ni Arnold at Leonard kaya ipinaliwanag nila sa kanya ang kasalukuyang sitwasyong politikal. Ipinakilala nila ang mga miyembro ng tatlong pinakamakapangyarihang pamilya ng mga maharlika sa kaharian at ipinaliwanag kung paano nakikipaglaban ang bawat isa para sa trono. Ipinaliwanag ni Arnold na unti-unting pinalalawak ng tatlong malalaking pamilyang iyon ang kanilang impluwensya upang mas mapatatag ang kanilang pag-angkin sa trono. Bawat paksayon ay nakabatay sa magkakaibang haligi ng kaharian. Ang isa ay pangunahing sinusuportahan ng makapangyarihang mga opisyal ng pamahalaan. Ang isa naman ay may suporta ng militar, habang ang ikatlo ay nakuha ang suporta ng pinakamalalakas na mga magician sa buong kaharian. Idinagdag ni Leonard na marami na ngayong maharlika ang nagsisikap makuha ang pabor ng isa sa tatlong paksyong iyon dahil naniniwala silang iyon ang pinakaligtas na paraan upang matiyak ang kanilang kinabukasan. Ipinagpatuloy ni Leonard na nagsimula ang lahat ng ito 3 taon na ang nakalipas matapos mapatay sa digmaan ng nakatatanda nilang kapatid na si Willem. Kung nabuhay lamang si Willem, hindi sana nagkaroon ng tunggalian kung sino ang magmamana ng trono. Pagkarinig noon, kalmadong tumingin si Arnold kay Leonard at buong kumpiyansang sinabi na siya mismo ang titiyak na si Leonard ang magiging susunod na hari. Sakto namang kumatok si Marie sa pinto bago pumasok sa silid dala ang isang agarang liham para kay Leonard. Pagkabasa nito, nalaman ni Leonard na opisyal ng sumanib si Duke Zyret sa paksayon ni Princess Zandra, habang nangako naman ng suporta si Duke Pullman kay Prince Gordon. Pagkarinig sa balitang iyon, agad na napagtanto ni Arnold at Leonard kung gaano na sila kalayo sa kanilang mga kalaban. Ang dalawang duke na iyon ay kumokontrol sa napakalalaking organisasyon ng mga mangangalakal at may napakalaking impluwensya sa pananalapi. Hindi magiging madali ang makipagsabayan sa ganoong kalaking yaman at alam nilang hindi nila iyon matatalo gamit lamang ang pera. Pagkatapos mag-isip sandali, tumayo si Arnold at sinabing magpapahinga muna siya.
Ipinaliwanag niyang masakit pa rin ang kanyang likod dahil sa mahabang biyahe pabalik sa Royal Capital at gusto muna niyang magpahinga bago isipin ang iba pang problema. Makalipas ang 2 araw, tinanong ni Fine si Arnold kung maaari ba siyang ipasyal sa Royal Capital. Agad tumanggi si Arnold dahil alam niyang siguradong makakaakit sila ng labis na atensyon kapag nakita silang magkasama. Mabilis namang tiniyak ni Fine na walang makakakilala sa kanya dahil magsusuot siya ng salamin bilang disguise. Hindi man lang naniwala si Arnold at sinabi nitong hindi sapat ang salamin lang para maitago ang kanyang pagkakakilanlan. Sinabi niyang kailangan pa niyang pagbutihin ang kanyang disguise kung gusto niyang hindi siya makilala. Bilang tugon, inilabas ni Fine ang isang asul na jacket na may hood at agad itong isinuot. Nang makita ni Arnold na natatakpan na ng hood ang malaking bahagi ng kanyang mukha, inamin niyang mas maganda pala ang disguise nito kaysa sa inaasahan niya. Nang mapagtanto niyang sapat na iyon upang hindi sila makatawag ng pansin, tuluyan na siyang pumayag at sumama upang ipasyal si Fine sa Royal Capital. Hindi nagtagal, nagtungo na silang dalawa sa bayan at sinimulan ni Arnold na ipasyal si Fine sa Royal Capital. Habang naglalakad sila sa mataong mga lansangan, namangha si Fine sa dami ng alam ni Arnold tungkol sa lungsod. Nang tawagin niya si Arnold sa pangalan nito, mabilis siyang pinigilan ni Arnold at sinabing ari na lang ang itawag sa kanya dahil maaaring makatawag ng pansin ang tunay niyang pangalan. Masaya namang pumayag si Fine dahil nagustuhan niya ang palayaw na iyon. Pagkatapos maglibot ng ilang sandali, huminto sila upang mananghalian. Kumagat si Fine sa kanyang cheese sandwich at sinabing isa yon sa pinakamasasarap na pagkaing natikman niya. Ipinaliwanag ni Arnold na gawa iyon sa goat cheese kaya ganoon kasarap ang lasa nito. Pagkatapos noon, napansin nila ang isang grupo ng mga batang naglalaro sa malapit. Ang tanawing iyon ay nagpaalala kay Arnold ng kanyang kabataan. Sinabi niyang palihim siyang lumalabas noon sa palasyo para lang makipaglaro sa ibang mga bata at maranasan ang isang normal na buhay. Inamin ni Fine na naiinggit siya rito dahil kakaunti lang ang naging kaibigan niya noong lumalaki pa siya. Sinabi ni Arnold na mas madali na siyang makakagawa ng mga kaibigan mula ngayon, ngunit dapat lamang niyang pagkatiwalaan ang mga taong tunay na karapat-dapat. Naputol ang tahimik nilang sandali ng aksidenteng matamaan ng water balloon ang pang-itaas ni Fine at tuluyang mabasa ito. Agad siyang dinala ni Arnold sa isang malapit na tindahan ng mga damit upang makapagpalit. Dahil hindi makapili si Fine ng isusuot, si Arnold na mismo ang pumili ng isang damit para sa kanya. Paglabas ni Fine suot ang damit, bahagyang namula si Arnold at maging ang may-ari ng tindahan ay nagsabing bagay na bagay yon sa kanya. Nang oras na para magbayad, sinabi ni Arnold na daraan na lang mamaya si Sebastian upang bayaran ang damit. Natawa ang may-ari ng tindahan at sinabing sana ay masiyahan sila sa natitira nilang date. Agad namang itinanggi ni na Arnold at Fine yon, ngunit ngumiti lamang ang may-ari ng tindahan. Nagpatuloy silang dalawa sa paglilibot sa lungsod hanggang sa lumubog ang araw. Habang naghahanda na silang umalis, may isa pang street stall na nakatawag ng pansin ni Fine. Habang abala siya roon, nilapitan ni Guido, ang panganay na anak ni Duke Halsworth, si Arnold at kinutya ito sa pagtawag na Insipid Prince. Hindi pa siya nakontento at sinadya pang hampasin ng kanyang tungkod ang sugatang binti ni Arnold upang ipahiya ito. Agad na lumapit si Fine at galit na tinanong kung bakit ganoon ang pagtrato ni Guido kay Arnold. Nang ibaba niya ang kanyang hood, agad siyang nakilala ni Guido. Mabilis na nagsinungaling si Fine at sinabing si Arnold ay si Prince Leonard na nagkunwaring kapatid nito upang makita kung paano siya tinatreto ng mga tao. Agad namang nakisabay si Arnold sa kasinungalingan sa pamamagitan ng pag-aayos ng kanyang buhok at perpektong paggaya sa kilos ni Leonard. Dahil doon, naniwala si Guido na nagawa niyang insultuhan si Prince Leonard at dali-daling umalis kasama ang kanyang grupo. Nang sila na lang ulit ang naiwan, ipinaliwanag ni Arnold na kahit gusto lang tumulong ni Fine, malamang ay magtatampo na sa kanya si Guido. Bukod pa roon, naniniwala na ngayon si Guido na paminsan-minsan ay nagpapanggap si Leonard bilang si Arnold, kaya maaaring mas maging mahirap ang mga lihim nilang plano. Gayunpaman, nagpasalamat pa rin si Arnold kay Fine dahil alam niyang ginawa lamang nito ang lahat para sa kanyang kapakanan. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap sina Arnold at Leonard ng hindi inaasahang utos na humarap sa isang formal na pagpupulong kasama ang kanilang ama na hari, dahil hindi pa ito kailanman nangyari noon, sigurado si Arnold na anumang iaanunsyo ng hari ay hindi magandang balita. Nagpasalamat ang hari sa pagdalo ng lahat kahit biglaan ang ipinatawag niyang pagpupulong. At si Gordon ang unang nagtanong kung bakit sila pinatawag. Dahil sa tingin niya, may kinalaman ito sa digmaan, bagay na labis niyang ikinatuwa. Ngunit sinabi ng hari na wala itong kinalaman sa gyera. Sa halip, gusto lang niyang magsimula ng isang maliit na paligsahan para sa lahat ng kanyang mga anak. Pagkarinig nito, lalo pang na-excite si Gordon dahil akala niya, pagkakataon na ito para ipakita ang kanyang lakas. Pero sinabi ng hari na hindi ito paligsahan ng lakas. Tutal, may 10 taong gulang pa siyang bunsong prinsipe at prinsesa, at ayaw niyang may masaktan dahil dito.
Dahil dito, tinanong ni Gordon kung ano nga ba ang magiging paligsahan at ipinaalam ng hari sa lahat na plano niyang ibalik ang isang lumang pagdiriwang na huling ginanap maraming dekada na ang nakalipas. Naging interesado ang lahat ng marinig iyon kaya tinanong nila kung anong klaseng pagdiriwang ito. Ipinaliwanag ng hari na ito ang Festival of Hunting. Noong panahong napakaraming monster sa paligid ng kingdom, regular na ginaganap ang Festival of Hunting at ang mga kalahok ay inaatasang manghuli ng pinakamalaki at pinakabihirang monster na kaya nilang matagpuan. Ngunit nitong mga nakaraang taon, dahil sa pagdami ng mahuhusay na adventurer sa kingdom, unti-unting nabawasan ang bilang ng mga monster kaya hindi na kinailangang ipagpatuloy pa ang pagdiriwang. Ngayon, plano ng hari na ibalik ang Festival of Hunting ngayong taon at kitang-kitang seryoso siya sa ideyang ito. Pero tinanong siya ni Carlos kung sigurado ba siyang papayag ang guild dahil ang ganitong pagdiriwang ay maaaring makialam sa kanilang trabaho. Tiniyak naman ng hari na wala silang magiging problema dahil nakakuha na siya ng pahintulot mula sa guild. Nagkomento naman si Arnold na napakabilis naman ang naging pag-aproba nito. Ipinaliwanag ng hari na nahihirapan na rin talaga ang guild na makasabay sa lumalaking populasyon ng mga monster nitong mga nakaraang panahon. Kaya masaya pa nga silang tanggapin ang tulong ng kaharian at iyon din ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit naisip ng hari ang planong ito. Dahil paligsahan ito, tinanong ni Gordon kung may matatanggap ba silang gantimpala kapag nanalo sila. Tinanong naman siya ng hari kung anong gantimpala ang gusto niya. Kaya walang pag-aalinlangan na sinabi ni Gordon na gusto niyang maging crown prince kapag siya ang nanalo. Natuwa ang hari sa pagiging prangka ni Gordon dahil sinabi nito agad ang gusto niya nang walang pagdadalawang isip. Gayunpaman, sinabi niyang hindi maaaring pagdesisyonan ang magiging crown prince sa pamamagitan lang ng pagdiriwang na ito. Pero naniniwala rin siyang hindi magiging patas kung papalabanin niya sila ng walang sapat na gantimpala. Kaya sinabi niyang ang sino mang mananalo ay itatalaga bilang ambasador. Agad nitong nakuha ang atensyon ng buong royal family dahil isa itong napakataas at prestihiyosong posisyon. Pagkatapos ng pagpupulong, magkasabay na naglalakad sina Arnold at Leonard. Pinanukala ni Leonard na dapat subukan ni Arnold na makuha ang posisyon bilang ambasador. Pero sinabi ni Arnold na hindi siya ang tamang tao para rito dahil wala siyang interes na mamahala sa ugnayan ng kingdom sa ibang mga bansa. Sa tingin niya, mas bagay si Leonard sa tungkuling iyon at pumayag naman si Leonard. Hindi man niya gusto ang ideyang makipagkumpetensya sa sarili niyang mga kapatid, alam niyang kung hindi siya lalaban, siya at ang lahat ng mahalaga sa kanya ang mapapahamak. Kaya gagawin niya ang lahat para manalo, gayunpaman, alam niyang hindi niya ito kakayaning mag-isa. Kaya hiniling ni Leonard kay Arnold na patuloy siyang suportahan. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Arnold sa kanyang opisina at halatang matindi ang iniisip dahil napakalaking problema para sa kanila ng Festival of Hunting. Hindi naman maintindihan ni Finn kung bakit ganoon na lang siya ka-stress dahil para sa kanya, ito na ang perpektong pagkakataon para makilala si Leonard at mapataas ang tsansa nitong maging crown prince. Totoo man iyon, ipinaalala ni Arnold na kapag may ibang kapatid ni Leonard ang nanalo sa festival, halos mawawala na ang pag-asa nitong maging crown prince. Sang-ayon si Finn na magiging napakasama nga ng sitwasyong iyon. Kaya tinanong niya si Arnold kung ano ang plano nila pero aminado itong wala pa siyang maisip. Ayon sa impormasyong nakalap ni C, gaganapin ang paligsahan sa silangang bahagi ng kingdom sa isang lugar kung saan hindi na kayang kontrolin ng mga adventurer ang patuloy na pagdami ng mga monster. Kung normal na sitwasyon iyon, matagal nang ipinadala roon ang mga kabalyero para lutasin ang problema. Pero iniisip ni Arnold na sadyang hinayaan ng Emperor na dumami ang mga monster para magkaroon siya ng dahilan na idaos ang pagdiriwang na ito. Ang pinakamasamang bahagi pa nito, nakadepende ito ng malaki sa swerte. Dahil kahit gaano ka pa kalakas, kailangan mo pa rin pumasok sa kagubatan at umasa na makakatagpo ka ng isang bihira at malakas na monster na maaari mong mapatay. Siguradong magsasagawa ng advanced scouting ang ibang mga grupo para humanap ng magagandang target pero wala sina Arnold at Leonard ng sapat na tao para gawin ang ganoong paghahanda, kaya kakaunti lang ang mga pagpipilian nila. Kahit makahanap pa sila ng magandang lugar, wala pa rin kasiguraduhan na hindi rin iyon matatagpuan ng ibang koponan kapag nagsimula na ang festival. Kaya halos lahat ng plano na naiisip ni Arnold ay nakadepende sa mga bagay na wala sa kanyang kontrol. Iminungkahi ni Finn na madali naman niyang mapapanalo ang buong paligsahan kung gagamitin lang niya ang kanyang magic. Pero tumanggi si Arnold dahil kapag nalantad ang tunay niyang lakas ngayon, masisira ang imahe niyang isang walang silbing prinsipe at magiging mas mahirap para sa kanya ang kumilos ng palihim upang matulungan si Leonard na maging emperor. Siyempre, maaari rin siyang kumilos bilang silver at lihim na itaboy ang mga monster papunta sa grupo ni Leonard kapag nagsimula na ang festival. Pero sinabi ni Finn na hindi niya iyon dapat gawin dahil kapag sapilitang pinalabas ang mga monster sa kanilang tirahan, maaari nilang salakayin ang mga kalapit na pamayanan at maraming inosenteng tao ang masasaktan. Sang-ayon si Arnold na masyadong ang delikado ang ganoong plano, kaya balik na naman siya sa pag-iisip ng panibagong paraan.
Sa ibang usapan naman, sinabi ni Sebas kay Arnold na matagal nang sinusubukang kontakin ng guild si Silver, kaya baka gusto niyang pumunta roon at alamin kung ano ang kailangan nila. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Arnold sa guild bilang si Silver, at doon ipinaalam sa kanya na gusto siyang kunin ng guild para sa isang quest na papatay sa isang mutated Cerberus. Ipinaliwanag ng receptionist na isa itong AAA rank monster at marami na itong natalong mga bihasang party na naunang ipinadala para pigilan ito. Hindi nila maaaring hayaan itong patuloy na gumala dahil oras na lang ang bibilangin bago ito magdulot ng malaking sakuna. At sa kasalukuyan, si Silver lang ang tanging tao sa buong kingdom na kayang humarap sa ganoong banta dahil isa siyang double S rank adventurer. Dahil napakaseryoso ng sitwasyon, tinanggap ni Silver ang quest kahit medyo naiinis siya dahil dumating pa ang problemang ito sa panahong abala na siya sa paghahanda para sa festival. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo si Silver sa lugar kung saan huling namataan ang monster. Pagkakita pa lang ng Cerberus kay Silver, agad itong nagpakawala ng isang malakas na pagsabog laban sa kanya, pero madali lang iyong naiwasan ni Silver. Naiintindihan ni Silver kung bakit nahihirapan ang mga ordinaryong adventurer laban sa isang monster na tulad nito dahil hindi biro ang lakas ng Cerberus. Pero para sa isang katulad niya, hindi ito gaanong malaking problema. Pagkatapos nito, casual na nagpakawala si Silver ng ilang fireball patungo sa Cerberus, pero mukhang minamaliit niya ang tibay ng katawan nito dahil nanatili pa rin itong nakatayo kahit tinamaan ng kanyang atake. Ayaw ni Silver na magtagal pa ang laban, kaya nagpasya siyang seryosohin na ito at agad nagpakawala ng 3 incineration beam diretso sa ibabaw ng Cerberus. Sa isang iglap, naging abo ang buong katawan nito at isang kuko na lang ang natira. Pinutol ni Silver ang natitirang kuko upang dalhin pabalik sa guild bilang patunay na natapos na niya ang quest. Bigla namang dumating ang isang grupo ng mga kabalyerong nakasakay sa kabayo, at agad niyang nakilala ang kanilang pinuno na si Elna Armsburg. Sa lahat ng taong maaari niyang makasalubong, si Elna ang pinakahuling gusto niyang makita dahil talagang ayaw niya rito. Tinanong ni Elna kung si Silver ba ang may kagagawa ng pagsabog na narinig niya kanina. Malamig namang inamin niyo ni Silver at tinanong kung bakit mahalaga pa yon kay Elna. Medyo nagulat si Elna sa asal ni Silver, pero ipinaliwanag niyang may balita siyang may Cerberus na nagdudulot ng gulo sa lugar kaya papunta sana siya roon upang patayin ito. Pagkatapos ay tinanong niya kung napatay na ba ito ni Silver, pero tinawag lang siya nitong bulag at itinuro na nakatayo siya sa gitna ng isang malaking bunganga kasama ang mga sunog na labi ng Cerberus, kaya malinaw na dapat kung sino ang pumatay rito. Nainsulto si Elna sa sinabi ni Silver, kaya binanggit niya na kamakailan lang ay tinawag si Silver bilang Protector of the Empire, at sinabi niyang maaari itong ituring na hamon sa pamilyang Armsburg, na para bang sinusubukan niya itong takutin para humingi ng tawad. Pero kalmado lang na sumagot si Silver na ang mga tao mismo ang kusang nagbigay sa kanya ng titulong iyon at wala siyang pakialam sa isang walang silbing titulo. Pagkatapos, binaligtad niya ang sitwasyon at ipinaalala kay Elna na sinabi nitong papunta siya roon para patayin ang Cerberus, kahit matagal nang may quest ang guild para rito, at maaari ring ituring iyon na panghihimasok ng pamilyang Armsburg sa trabaho ng guild. Saglit na natigilan si Elna at agad na nagpaliwanag na wala siyang balak makialam sa guild at nag-aalala lang siya para sa mga taong nakatira sa lugar na iyon. Pero pinigilan siya ng kanyang vice captain na magsalita pa dahil mali pa rin ang ginawa niya kahit ano pa ang dahilan nito. Iminungkahi nitong umalis na lang sila bago pa lumaki ang problema. Walang nagawa si Elna kundi ang tumalikod at umalis, pero bago siya tuluyang umalis, sinabi niyang pagsisisihan ni Silver ang pagpapahiya sa kanya. Pagkaalis ni na Elna at ng kanyang mga kabalyero, lihim na nagdiwang si Arnold dahil mula pa noong bata siya ay kilala na niya si Elna, at ngayon lang siya nanalo sa pakikipagtalo rito. Gayunpaman, napagtanto niyang baka medyo nasobrahan siya dahil hindi niya sinasadyang magalit si Elna kay Silver. Pagbalik ni Arnold sa kanyang opisina, ipinagpatuloy niya ang pag-iisip ng plano para sa Festival of Hunting, pero dahil sa nangyari kay Elna, lalo siyang nababahala. Sinabi kasi ng hari na para maging patas ang paligsahan, siya mismo ang magtatalaga ng mga night regiment sa bawat anak niya upang tulungan silang talunin ang anumang halimaw na matagpuan nila. At ang katotohanang naroon si Elna ay maaaring senyales na siya ang itinalaga sa grupo ni Arnold, pero ayaw na ayaw niyang paniwalaan yon. Hindi naman maintindihan ni Sebas kung bakit tutol na tutol si Arnold na mapasama si Elna sa kanilang grupo, gayong isa ito sa pinakakilalang henyo sa buong Empire. 11 taong gulang pa lang si Elna nang sumali siya sa Night Regiment, at pagsapit ng edad na 14 ay naging commander na siya. Dahil doon, aminado si Arnold na napakagaling talaga ni Elna, pero galit pa rin siya sa ugali nito. Naalala niya ang isang pangyayari noong bata pa sila nang iligtas siya ni Elna mula sa mga batang nambubuli sa kanya. Pero pagkaalis ng mga iyon, si Elna naman ang nagsimulang sermonan siya, tinawag siyang mahina, at pagkatapos ay binugbog pa siya kunwari bilang pagsasanay. Mula noon, ayaw na ni Arnold na mapalapit kay Elna. Sa kasamaang palad, si Elna nga ang kabalyerong itinalaga para tulungan si Arnold sa Festival of Hunting, kaya mapipilitan na naman siyang makasama ito tulad nung dati.
Hindi naman masamang tao si Elna at totoong nagmamalasakit siya kay Arnold. Kaya nang malaman niyang tinatawag itong useless prince, labis siyang nag-alala. Balak niyang patunayan na mali ang lahat ng nanlalait kay Arnold sa pamamagitan ng matinding pagsasanay na siyang eksaktong kinatatakutan ni Arnold na marinig. Nagmakaawa siya kay Sebas na iligtas siya rito, pero para kay Sebas, makabubuti rin kay Arnold ang kaunting training. Kaya hinayaan na lang niyang kaladkarin siya ni Elna at buong hapon hanggang gabi siyang napilitang magsanay. Kinabukasan, halos hindi na makagalaw si Arnold dahil sa sobrang pananakit at pagkapagod ng buong katawan niya. Minamasahe siya ni Finn para mabawasan ang pananakit pero nagtataka ito kung bakit ganoon kalala ang naging kalagayan ni Arnold matapos lang ang kaunting training. Tutal, bilang si Silver, mas malakas pa nga dapat siya kaysa kay Elna. Ipinaliwanag ni Sebas na ang tunay na lakas ni Arnold ay nanggagaling sa kakayahan niyang gumamit ng ancient magic. Pero pagdating sa pisikal na lakas ng kanyang katawan, mahina talaga siya. Karaniwan niyang ginagamit ang ancient magic upang punan ng kahinaan niyang iyon dahil hindi siya naging mahusay sa ibang larangan. Pero hindi niya yun maaaring gamitin habang kasama si Elna dahil mabubunyag ang lihim niyang pagkatao bilang Silver, kaya nauwi siya sa ganitong kalagayan. Gayunpaman, kahit hindi niya gusto si Elna, napagtanto niyang isa pala itong napakagandang pagkakataon. Ang dahilan kaya ayaw niyang gamitin ang tunay niyang lakas sa festival ay dahil baka mapunta sa kanya ang sobrang atensyon. Pero dahil kinikilala si Elna bilang pinakamalakas na kabalyero sa buong kingdom, kapag nanalo siya ngayon, iisipin lang ng lahat na dahil yun sa lakas ni Elna at patuloy pa rin siyang mamaliitin. Bunga nito, malaya na siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para manalo. Sa gabing iyon, lumabas si Arnold at gumamit ng magic upang buksan ang isang lihim na pinto papunta sa isang tagong silid sa loob ng mansyon. Doon niya itinatago ang lahat ng kanyang materyales para sa pagsasaliksik tungkol sa ancient magic. Pagpasok niya, tinanong niya si Gramps kung hindi ba ito napapagod sa walang tigil na pagsasaliksik tungkol sa ancient magic. Ang pagsasaliksik ng matanda tungkol sa sinaunang magic ay nauwi sa isang kakilakilabot na kapalaran. Habang pinag-aaralan ito, nasanibon siya ng isang napakalakas na demonyo, at dahil doon, natrap ang kaluluwa niya sa loob ng isang libro. Pero sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi siya kailanman tumigil sa pag-aaral ng magic. Kahit nakakulong ang kaluluwa niya, ipinagpatuloy pa rin niya ang pagsasaliksik at pag-aaral ng lahat ng kaya niyang matutuhan tungkol sa sinaunang magic. Nagagamit ng demonyong sumanib sa katawan ng matanda ang sinaunang magic. Dahil dito, nagpa siya ang kasalukuyang maharlikang pamilya na masyado itong mapanganib para pahintulutang gamitin. Tuluyan nilang ipinagbawal ang sinaunang magic kaya iyon ang pangunahing dahilan kung bakit kailangang ilihim ni Arnold ang kaalaman niya tungkol dito. Gayunpaman, sinabi ng lolo ni Arnold na huwag nitong tingnan ang sitwasyon sa negatibong paraan. Ipinaliwanag nitong kung hindi siya natrap sa loob ng librong iyon, malamang ay hindi niya kailanman napag-aralan ng ganoon kalalim ang sinaunang magic. Sa kakaibang paraan, ang pagkakakulong niya ang nagbigay ng pagkakataong matuklasan ang mga kaalamang baka hindi niya sana nakuha sa ibang paraan. Pagkatapos nilang pag-usapan ng sinaunang magic, nagpalit ng paksa si Arnold at binanggit ang tsansa ni Leonard na maging susunod na tagapagmana ng trono. Gusto niyang malaman kung ano ang tingin ng lolo niya sa kasalukuyang sitwasyon ni Leonard at kung may maipapayo ba ito na makakatulong sa kompetisyon. Pero mukhang hindi naman gaanong nag-aalala ang matanda. Sinabi lang nito kay Arnold na huwag masyadong mag-isip dahil ang trono ay kusang mapupunta sa taong tunay na karapat-dapat mamuno sa kaharian. Sa palagay niya, ang may pinakamataas na kakayahan ng sa huli ay anggat sa pinakatuktok. Pero kahit ganoon, binalaan ng lolo ni Arnold na kailangan pa ring maging sobrang maingat ni Leonard. Ipinaliwanag nitong posibleng tangkain siyang ipapatay ng sarili niyang mga kapatid kung maniniwala silang mas mapapalapit sila sa trono kapag nawala siya sa kompetisyon. Pagkatapos, ikinumpara nito ang sitwasyon ni Leonard sa nangyari sa nakatatandang kapatid niyang si Willem. Agad namang tumutol si Arnold sa sinabi nito, ipinaliwanag niyang hindi pinaslang si Willem at namatay ito habang nakikipaglaban sa digmaan. Pero hindi naniwala ang lolo niya sa paliwanag na iyon. Itinuro nitong isa si Willem sa mga pangunahing kandidato para magmana ng trono. Dahil sa posisyon nito, hinding-hindi siya kusang ilalagay ng emperador sa isang sitwasyong madali siyang mapapatay sa digmaan. Dahil dito, naghinala ang lolo ni Arnold sa tunay na nangyari. Ang teorya niya, posibleng ang mismong emperador ang may kinalaman sa pagpaslang kay Willem. At dahil napagtakpan ng napaka-perpekto ang insidente, naniniwala siyang isang taong may napakalaking kapangyarihan ang nasa likod nito. Sa huli, nagpa siya si Arnold na tigilan na ang usaping iyon at nagtanong ng panibago sa lolo niya. Gusto niyang malaman kung may magic bang kayang kontrolin ng mga monster. Naitanong niya ito dahil napansin niyang mas madalas nang lumilitaw ang mga monster sa paligid ng kabisera kaysa dati. Dahil dito, napaisip siya kung may taong lihim na kumokontrol sa mga ito at sadyang ipinapadala sa lugar na iyon. Kinumpirma ng lolo niya na may magic ngang kayang kontrolin ang mga monster.
Pero sinabi rin itong may isang malaking problema sa teorya ni Arnold. Posibleng makontrol ang iilang monster, pero wala pang kilalang magic na kayang sabay-sabay na kontrolin ang ganoon karaming monster. Pero biglang ibinunyag ng lolo ni Arnold na mayroon talagang isang magic device na kayang kontrolin ang mga monster. Ipinakita nito kay Arnold ang isang kakaibang gamit na tinatawag na Hamlen. Sa unang tingin, mukhang wala naman itong panganib pero napakalakas ng kakayahan nito. Kapag hinaipan ito ng isang tao, naglalabas ang Hamlen ng espesyal na sound waves na kayang impluwensyahan ang mga kalapit na monster at mapasunod ang mga ito sa gumagamit. Pagkakita sa device, agad na naunawaan ni Arnold kung ano ang posibleng nangyayari sa paligid ng kabisera. Naniniwala siyang may gumagamit ng Hamlen para akitin ng mga monster papunta sa lugar na iyon. Dahil dito, naalala ni Arnold ang nalalapit na Night Festival at ang sikat nitong hunting competition. Malapit nang magsimula ang Night Festival of the Hunt at napakahalaga ng gantimpala ngayong taon. Ang mananalo ay makakatanggap ng prestihiyosong titulong Ambassador Extraordinary. Dahil napakahalaga ng posisyong iyon, alam ni Arnold na hindi sila pwedeng matalo ni Leonard sa kompetisyong ito. Kung gusto nilang magkaroon si Leonard ng tunay na pagkakataong magmana ng trono, wala silang ibang pagpipilian kundi ang manalo. Pero ngayon, mas malaking problema ang kailangang harapin ni Arnold. Kung may gumagamit nga ng Hamlen para kontrolin at akitin ng mga monster, kailangan niyang malaman kung paano ito mapipigilan bago magsimula ang festival. Tinanong niya ang lolo niya kung ano ang kailangang gawin para matigil ang epekto ng Hamlen sa mga monster. Ipinaliwanag ng matanda na ang tanging paraan ay sirain mismo ang device. Hanggat buo pa ang Hamlen, patuloy itong maglalabas ng sound waves na kayang impluwensyahan ng mga monster at akitin ng mga ito papunta sa lugar na iyon. Dahil dito, may naisip na kakaiba si Arnold, naalala nilang maglolo na nagsimula ng magpakita ang mga monster sa paligid ng kabisera bago pa man inanunsyo ang Night Festival. Ibig sabihin, hindi lang ang festival ang dahilan ng biglaang pagdami ng mga monster. Napagtanto ni Arnold na matagal nang may nagpaplano gamit ang mga monster na iyon bago pa nalaman ng lahat ang tungkol sa kompetisyon. Posible ring may iba pang dahilan ng emperador kung bakit niya gustong maakit ang napakaraming monster sa kabisera. Baka ang festival ay isa lamang maginhawang dahilan para sa kung anumang plano ang nasa isip nito. Habang umiikot ang lahat ng iyon sa isip ni Arnold, nagpaalam siya sa lolo niya at nagsimulang maglakad pabalik sa pasilyo. Pero habang naglalakad, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Napagtanto niyang may lihim na sumusunod sa kanya, sa halip na magpatuloy, huminto siya sa gitna ng pasilyo. Lumingon siya at kalmadong sinabihan ng taong nagtatago sa likuran niya na lumabas at magpakita. Maya-maya, isang mercenary ang lumabas mula sa mga anino. Agad itong bumunot ng kutsilyo, malino na ipinapakita ang pakay nito. Pero mabilis din itong ipinaliwanag na wala itong balak patayin si Arnold. Mas simple ang misyon nito, inupahan siya para tiyaking hindi makakasali si Arnold sa nalalapit na Night Festival. Kumpiyansa ang lalaki na hindi magiging mahirap pigilan ng isang prinsipe na kilala bilang mahina. Tutal, kilala ng lahat si Arnold bilang ang Insipid Prince, isang taong pinaniniwala ang halos walang talento o kakayahan. Pero nang subukan ng mercenary na kumilos, agad siyang nagulat ng lubusan dahil napigilan siya ni Arnold nang hindi man lang nahirapan. Ginamit ni Arnold ang magic at lumikha ng isang napakalakas na barrier sa paligid ng mercenary. Agad siyang natrap nito sa loob kaya hindi na siya makagalaw o makatakas. Tuluyang natulala ang lalaki, hindi niya kailanman inasahang taglay ni Arnold ang ganitong klase ng kapangyarihan. Dahil sa nangyaring iyon, napagtanto ng bandido na ang lalaking tinatawag ng lahat na Insipid Prince ay baka hindi naman talaga kasing walang kakayahan ng iniisip nila. Nang mapansing nahuli na siya ni Arnold, agad niyang tinawag ang iba pa niyang kasamahan at inutusang umatake. Pero bago pa sila makakilos, biglang dumating si Sibes. Kalmado nitong sinabi kay Arnold na wala na itong dapat ipag-alala dahil naasikaso na niya ang iba pang mga bandido. Nang matalo na ang natitirang grupo, ibinaling ni Arnold ang atensyon niya sa mercenary na nasa harapan. Nagpasya siyang gamitin dito ang isang mind torture spell para pilitin itong sabihin ng totoo tungkol sa taong nag-utos sa kanya. Sa ilalim ng epekto ng spell, tuluyan ng umamin ng mercenary na si Xander ang umupa sa kanya para pigilan si Arnold na makasali sa Night Festival. Hindi natuwa si Arnold nang malamang si Xander ang nasa likod ng pag-ataking iyon. Ang katotohanang handa siyang ipapatay si Arnold ay nagpapatunay na isa siyang napakadelikadong kalaban. Pero dahil sa tempo ng pag-atake, napaisip din si Arnold kung si Xander nga ba talaga ang responsable sa misteryosong pagdami ng mga monster sa paligid ng kabisera. Tutal, kung kakasubok lang nitong ipapatay siya, tila malabong ito rin ang lihim na kumokontrol sa mga monster. Dahil dito, nagsimulang isipin ni Arnold na may iba pang taong nasa likod ng mga kakaibang pangyayaring ito. Batay sa lahat ng nalaman niya, naniniwala siyang si Gordon o si Eric ang posibleng tunay na may sala.
Pagkatapos maisip yon, umalis si Arnold at inutusan si Sibas na dalhin ang nahuling assassin at ikulong ito sa isang ligtas na lugar. Pero bago pa makaalis si Arnold, sinabi ni Sibas na inanunsyo na ang lugar kung saan gaganapin ang nalalapit na night festival. Gaganapin ang event ngayong taon sa Kiel, isang rehiyong matatagpuan sa silangang bahagi ng imperyo. Dahil sa balitang yon, alam na ngayon ni Arnold kung saan sila pupunta para sa kompetisyon. Isang araw na lang bago magsimula ang festival, kaya labis na ang pananabik ng mga mamamayan ng Kiel. Puno ang buong syudad ng mga taong sabik sa pagdiriwang at lahat ay hinihintay na dumating ang susunod na araw. Samantala, nagpasya si Arnold na bigyan si Finn ng isang espesyal na regalo bago magsimula ang festival. Binigyan niya ito ng isang pares ng mahiwagang salamin na kayang itago ang tunay nitong pagkakakilanlan. Kapag suot niya ang salamin, hindi siya madaling makikilala ng ibang tao, kaya malaya siyang makakagalaw ng hindi nakakakuha ng hindi gustong atensyon. Pagkaraan nito, naglibot sina Arnold at Finn sa buong syudad. Pero nauwi sila sa pagpunta sa halos lahat ng cake shop na makita nila at pagtikim ng iba't ibang klase ng cake. Sa bandang huli, pareho na silang busog na busog, pero hindi pa rin masaya si Finn. Kahit sobrang busog na, gusto pa rin niyang pumunta sa mas marami pang cake shop at tikman ng iba pang dessert. Itinuro ni Arnold na imposibleng magpatuloy pa siya sa pagkain sa sobrang kabusugan niya. Sa halip, iminungkahi niyang maglakad muna sila sa paligid ng syudad para makagalaw siya at baka magutom ulit. Pero habang naglalakad sila, biglang may nakita sina Arnold at Finn na pamilyar na mukha. Si Leonard yun, naalala ni Arnold na nasa Kiel si Leonard para sa opisyal nitong tungkulin kasama ang Knights. Nang papalapit na si Leonard sa kanila, agad na nagsimulang ikumpara ng mga mamamayang naroon ang magkapatid. Sa kasamaang palad para kay Arnold, hindi maganda ang naging paghahambing. Nagsimula silang magsabi na mas gwapo si Leonard at mas mukhang malakas kaysa kay Arnold. Hindi na pinansin ni Arnold ang mga sinasabi ng mga tao at tinanong na lang si Leonard kung ano ang ginagawa nito sa bayan. Ipinaliwanag ni Leonard na may sunod-sunod na pagnanakaw na nangyayari sa buong syudad nitong mga nakaraang araw. Dahil doon, ipinadala siya roon para imbestigahan ang mga insidente at alamin kung sino ang may kagagawan. Isang araw na lang bago magsimula ang night festival, kaya napagtanto ni Arnold na baka mas marami pang nangyayari sa Kiel kaysa sa nalalapit na kompetisyon. Habang nagpapatuloy ang usapan ni Arnold at Leonard, biglang nagsitakbuhan ng isang grupo ng mapuputing daga papasok sa mga damit ng ilang babae, dahilan para magkagulo ang mga ito. Nang hamupa ang kaguluhan, sinabi ni Leonard na ang mga iyon ay mga blats. Kaya ipinaliwanag ni Arnold na hindi ordinaryong mga daga ang mga iyon at ginagamit sila ng may kagagawa ng mga pagnanakaw bilang kasangkapan sa pagnanakaw. Agad na napatunayang tama siya nang mapansing wala na ni Finn ang mamahaling hair tie na regalo ng emperador. Kaagad na umalis sina Leonard at Marie, nangakong tutulungan nilang mahanap ang nawawalang gamit. Samantala, humingi naman ng paumanhin si Finn kay Arnold dahil nadamay pa ito sa gulo. Sinabi ni Arnold na huwag itong mag-alala at inamin niyang mas komportable pa nga siyang kasama si Finn kaysa sa karamihan ng ibang tao. Pumasok silang dalawa sa isang eskinita para magsimulang maghanap pero hindi ang mga daga ang tunay na hinahanap ni Arnold kundi ang taong nagbibigay ng utos sa mga ito. Ang hindi lang niya maintindihan ay kung paano na ituturo sa mga blats ang eksaktong lugar kung saan nila dapat dalhin ang mga ninakaw. Habang nagsisiyasat, nakakita siya ng isang fast stone, isang magic stone na kayang mag-imbak at magpatugtog ng tunog sa itinakdang pagitan ng oras at doon niya nabuo ang buong larawan. Ginagamit pala ng utak ng operasyon ng mga batong iyon bilang mga signal para gabayan ang mga blats pabalik sa kanilang pinagtataguan. Nang malaman iyon, isa-isang sinundan ni Arnold at Finn ang bawat fast stone at dinala sila ng bakas patungo sa kanlurang bahagi ng syudad hanggang sa biglang lumitaw ang isa sa mga blats sa harapan nila. Tahimik nila itong sinundan hanggang sa umakyat ito sa isang bakod at nawala sa kabilang panig. Doon ang pinagtataguan ng mga magnanakaw, nagbalat kayo si Arnold bilang si Leonard at lihim na ipinaalam sa isang grupo ng Knights ang lokasyon, na nagbigay naman kay Leonard ng isa na namang pagkakataong magbukhang bayani sa harap ng mga tao. Hindi nagtagal, nahuli ang mga magnanakaw habang palihim namang pumasok si Arnold sa kubo na nakabalat kayong si Leonard para kunin ang hair tie ni Finn. Agad siyang hinarang ng mga Knights na nasa loob at ipinaliwanag na walang sino man ang pwedeng humawak sa mga ninakaw na gamit hanggat hindi dumarating ang mga investigador. Pero nang alisin ni Finn ang salamin nito, agad siyang nakilala ng mga Knights at walang sabi-sabing tumabi, kaya naibalik ni Arnold ang hair tie sa may-ari nito. Paglabas nila, nilapitan ni Arnold ang mga Knights at mahinahong iminungkahi na mas makabubuting huwag na nilang ipaalam sa iba ang nangyari. Kapag kumalat na may nawalang gamit sa simula pa lang, sila rin ang mananagot sa magiging resulta nito. Walang gaanong pagtutol na pumayag ang mga Knights at tinapos ni Arnold ang usapan sa pagbibigay ng isang supot ng pera para sa kanilang inumin.
Habang naglalakad pa uwi, huminto si Finn at sinabing tunay siyang ipinagmamalaki si Arnold sa lahat ng nagagawa nito. Kahit minamaliit siya ng lahat bilang insipid prince, alam ni Finn kung gaano talaga siya kakayahan. Bahagyang nagulat si Arnold sa sinabi niyang iyon, pero bago pa sila makapagpatuloy sa usapan, pareho nilang napansin si Elne sa di kalayuan na masiglang pinagbubugbog ang ilang mamamayang tila nag-away sa plaza ng bayan. Isang tingin lang ni Arnold sa sitwasyon ay sapat na para magdesisyon siyang ayaw niyang makialam, kaya tahimik niyang inakay si Finn sa kabilang direksyon at iminungkahing puntahan na lang nila ang mga tindahang hindi pa nila nabibisita kanina. Pagsapit ng gabi, sobrang busog na talaga si Finn. Hanggang dito na ang episode 4, mag-subscribe para hindi mo mamiss ang susunod na bahagi. Sa araw na magsisimula na ang festival, lahat ng miyembro ng royal family ay binigyan ng espesyal na bracelet na ginawa para subaybayan ang kanilang lokasyon sa lahat ng oras at maiwasan ang anumang pandaraya. Ayon sa mga patakaran, lahat ng kalahok ay kailangang manatili sa loob ng 1 kilometro mula sa kanilang regiment captain sa lahat ng oras. At kapag lumampas ka sa itinakdang distansya, kusang mapuputol ang bracelet at agad kang madi-disqualify. Ang dahilan ng patakarang ito ay para matiyak na lahat ng miyembro ng royal family ay tunay na lalahok at hindi lang mananatili sa kastilyo habang ang kanilang regiment ang gumagawa ng lahat ng trabaho. Pero medyo nalito si Arnold dahil akala niya hindi na kailangang sumali ng nakababatang kapatid niyang sina Krista at Rupert dahil napakabata pa ng dalawa. Nilinaw ng advisor na sasali pa rin ang dalawa pero hindi sila kailangang sumunod sa distance rule gaya ng iba. Kaya malaya silang manatili sa kastilyo at magbigay ng mga utos mula roon para matiyak ang kanilang kaligtasan. Nang malinaw na ang lahat ng patakaran, pinayagan na silang umalis. Habang palabas na si Arnold sa silid, nilapitan siya ni Krista dahil may gusto itong sabihin. Tinanong ni Arnold kung nakita na naman ito ang hinaharap at kinumpirma iyon ni Krista habang sinasabing malapit ng salakayin ng bayan ng napakaraming monster. Alam na alam ni Arnold kung gaano katumpak ang kakayahan ni Krista na makita ang hinaharap, kaya nagpasalamat siya sa babala at isinama ang bata pabalik sa kanyang silid para sa kaligtasan. Pagkatapos, sinabi niya kay Finn na samahan muna si Krista habang may aasikasuhin siyang ilang bagay, pero hinawakan ni Krista ang kamay niya at sinabing gusto nitong manatili siya sa tabi niya. Tiniyak ni Arnold na mapagkakatiwalaan si Finn kaya wala itong dapat ikabahala. At magaling din si Finn gumawa ng mga merienda na agad namang nakumbinsi si Krista. Nang maayos na ang lahat, opisyal nang nagsimula ang Monster Hunting Festival at umalis na ang lahat ng tropa para magsimulang mangalap ng puntos. Hindi pa gaanong nagtatagal ang unang araw ng festival nang iulat ng monitoring room sa Emperor na nakapatay na ang squad ni Gordon ng 2 Sand Scorpion. Samantala, ang unit naman ni Xander ay papunta sa Hilagang Silangan para maghanap ng malalakas na monster. Ang iba pang mga koponan ay unti-unti ring sumusulong. Pero may isang malaking eksepsyon at iyon ang koponan ni Arnold dahil nakapag-ipon na sila ng sapat na puntos para manguna ng napakalaki. Ang lahat ng iyon ay dahil sa walang sawang pakikipaglaban ni Elna dahil diretsahan nitong sinalakay ang isang malaking grupo ng Hellhound na pawang mga AA rank monster. Pagkatapos, mag-isa niyang tinalo ang bawat isa sa mga ito. Sinabihan pa niya ang ibang mga kabalyero na huwag makialam at hayaan siyang siya lang ang lumaban. At nang matapos niya ang mga lobo, agad siyang sumakay muli sa kanyang kabayo para maghanap pa ng mas marami pang monster na papatayin. Pero pinigilan siya ni Arnold dahil sa tingin niya ay sobra-sobra na ang nagawa nito para sa araw na iyon. Sinabi niyang pumunta na lang sila sa kalapit na bayan at magpahinga muna dahil 3 araw naman tatagal ang festival. Kaya hindi kailangang magmadaling mag-ipon ng puntos, lalo na at sila na ang nangunguna. Sinubukan ni Elna na tumutol pero ipinaalala ni Arnold na habang tumatagal ang festival, siya ang direktang nakatataas ni Elna, kaya hindi ito pwedeng sumuway sa kanyang utos. At nakahinga ng maluwag ang mga tauhan ni Elna nang sa wakas ay pumayag itong tumigil muna para sa araw na iyon dahil pagod na silang maupo lang doon at panoorin siyang lumaban buong maghapon. Nang gabing iyon, nagiinom si Arnold sa balkonahe ng kanyang silid nang pumasok si Elna dahil may gusto itong kausapin. Sinabi ni Elna na umaasa siyang ang event na ito ang magiging perpektong pagkakataon para mabago ang imahe ni Arnold sa publiko, pero mukhang wala naman itong balak na pagbutihin ang ipinapakita nito. Ipinaalala ni Arnold na wala naman siyang natatanging talento at bihira siyang magsikap o seryosohin ang anumang bagay, kaya natural lang na isipin ng lahat na isa siyang walang kwentang prinsipe. Pero alam ni Elna na ginagawa lang ni Arnold ang lahat ng iyon para kay Leonard. Dahil kambal siya ni Leonard habang mas masama ang reputasyon ni Arnold, mas lalo namang namumukod-tangi si Leonard. Nagulat si Arnold na nahulaan ni Elna ang tunay niyang ginagawa. Gayunpaman, sinabi niyang kontento na siya sa kasalukuyan niyang kalagayan. Hiniling din niya kay Elna na lumayo na sa kanya kapag natapos na ang festival. Inisip ni Elna na sinasabi lang iyon ni Arnold dahil ayaw siya nitong makasama, pero ipinaalam ni Arnold na may nagtangkang pumatay sa kanya kamakailan.
At ang dahilan nito ay dahil nang italaga si Elna sa kanyang koponan, naging isa na siyang tunay na kalaban para sa unang pwesto. Sapat na yung banta sa kanyang mga kapatid kaya handa silang gawin ng kahit ano para mawala siya. Handa si Arnold na harapin ang anumang panganib na darating pero ayaw niyang madamay rin si Elna kaya mas gusto niyang lumayo ito sa kanya. Humingi ng tawad si Elna dahil hindi nito alam na ang presensya nito ay naglalagay pala kay Arnold sa ganoong kahirap na sitwasyon. Pero sinabi ni Arnold na wala itong dapat ipag-alala dahil nagsimula na ang festival. At dahil umabot na rin sila sa puntong ito, ibibigay na lang niya ang buong makakaya niya. Sa ikatlong araw ng festival, katatapos lang harapin ng regiment ni Arnold ang ilang monster sa kagubatan. Pero nagulat si Elna nang malaman na sa kabila ng lahat ng naging progreso nila sa loob ng 3 araw, bumagsak pa rin sila sa ikalawang pwesto sa likod ng regiment ni Prince Carlos. Hindi maintindihan ni Elna kung paano yun nangyari, pero lumalabas na napatay ng koponan ni Carlos ang dalawang AAA class monster. Hindi pa rin makapaniwala si Elna dahil kahit hindi mahina ang koponan ni Carlos, siguradong hindi sila nasa AAA level. Pagkarinig ni Arnold sa usapan, naisip niyang si Carlos ang gumagamit ng hamlan para magpatawag ng mga monster dahil wala nang ibang paraan para makakuha ito ng ganoon karaming puntos sa napakaikling oras. Pero lalo siyang nabahala sa naisip na iyon dahil masyadong simple mag-isip si Carlos para makabuo ng ganoong plano ng mag-isa, ibig sabihin may ibang taong kumokontrol sa kanya. Sakto namang narinig ni Elna ang hindi mapagkakamalang yabag ng libu-libong monster na sabay-sabay na rumaragasa. Naalala ni Arnold ang babala ni Krista tungkol sa pag-atake ng mga monster sa lungsod, kaya tinanong niya si Elna kung matutukoy nito kung saan papunta ang mga iyon. Matapos makinig ng mas mabuti, nalaman ni Elna na lahat ng monster ay papunta sa lungsod, eksaktong kinatatakutan ni Arnold. Walang posibilidad na kayanin ng depensa ng lungsod ang pag-atakeng iyon dahil karamihan sa mga kabalyero ay nasa labas pa at ang tanging naiwan ay ang personal na mga bantay ng Emperor. Tinanong ni Arnold si Elna kung handa ba itong bumalik agad sa lungsod para tumulong sa pagprotekta rito kung iuutos niya iyon. Sumagot si Elna na akagigalak niyang gawin iyon pero sinabi ni Arnold na may isa siyang kondisyon bago ito umalis. Gusto niyang mangako si Elna na hinding-hindi nito hahayaang mamatay ang sarili nito. Ganoon din ang gusto niya para sa mga tauhan ni Elna dahil ayaw ni Arnold na magpadala ng kahit sino sa tiyak na kamatayan. Labis silang naantig sa katotohanan ng ganoon na lang ang pagpapahalaga ni Arnold sa kanilang mga buhay. Kaya sabay-sabay silang lumuhad sa isang tuhod at nangakong makakaligtas silang lahat sa laban na ito. Pagkatapos, sinabi ni Elna kay Arnold na kailangan na nilang bumalik agad. Pero sinabi ni Arnold na hindi siya sasama, sa galing niyang sumakay ng kabayo, magiging pabigat lang siya sa kanila kung sasabay pa siya. Kaya winasak niya ang kanyang bracelet para automatikong ma-disqualify sa kompetisyon. At dahil doon, hindi na obligado ang mga kabalyero na manatili sa kanyang tabi. Pagkatapos, iniutos si Arnold sa lahat ng kabalyero na bumalik sa lungsod ng pinakamabilis na kaya nila at ipagtanggol ang mga sibilyan gamit ang lahat ng kanilang lakas. Pagkaalis nila, isinuot ni Arnold ang kanyang disguise bilang silver para kumilos din siya. Samantala, sa lungsod, matapang na nakikipaglaban ang Emperor kasama ang kanyang mga kabalyero para ipagtanggol ang lungsod. Kahit paulit-ulit siyang pinapaatras ng kanyang mga tauhan, mariin siyang tumangging umalis hanggat hindi ligtas ang lungsod. Pero biglang may 2 tao na lumitaw sa himpapawid habang tinatawanan kung gaano kahirap ang kalagayan ng Emperor at ng kanyang mga kabalyero. Hiniling ng Emperor na ipakilala nila ang kanilang mga sarili at sinabi nilang ang mga pangalan nila ay Sam at Dean, 2 vampire na ipinatapon ng kapwa nila vampire dahil sa mabibigat nilang krimen. Para mahuli ang dalawa, naglabas pa ang Adventurer Guild ng S-Rank Bounty laban sa kanila. At iyon mismo ang dahilan kung bakit sila narito, gusto nilang maghiganti dahil ipinatapon sila pero masyado silang mahina para kalabanin ng mga vampire na nagpatapon sa kanila. Kaya sa halip, ibinubuhos nila ang galit nila sa Empire dahil tumulong ito sa mga vampire na tugisin sila. Ipinaalala ng Emperor na matagal nang nangyari ang insidenteng iyon at ang dating Emperor ang gumawa ng desisyong iyon, hindi siya. Pero wala nang pakialam sina Sam at Dean dahil ang gusto lang nila ay pumatay ng kung ano. At dahil doon, hindi sila titigil hanggat hindi nila nalilipol ang lungsod. Pagkatapos, nagpakawala sila ng magic attack patungo sa Emperor. Pero bago pa ito tumama, dumating si Elna sa tamang oras at hinarang ang pag-atake. Ikinatuwa ng Emperor ang pagdating ni Elna, pero nagtanong siya kung paano ito nakabalik ng ganoon kabilis dahil akala niya ay binabantayan nito si Arnold. Humingi ng paumanhin si Elna at sinabing napilitan itong iwan ng tungkulin nitong protektahan si Arnold. Pagkarinig ng Emperor sa sinabi nito, agad niyang naisip na si Arnold mismo ang nagpadala kay Elna rito at nakaramdam siya ng pagmamalaki para sa anak niya. Pagkatapos, tumalon si Elna sa himpapawid para salakayin sina Sam at Dean.
Pero sa mismong sandaling iyon, dumating si Prince Carlos na nakasakay sa kabayo ng napakabilis dahil gusto niyang siya ang magligtas sa lungsod at kilalanin bilang bayani. May kasunduan pala siya kina Sam at di nahahayaan siyang paatrasin ng dalawa para magmukhang siya ang tagapagligtas ng lungsod. Pero wala talagang balak sina Sam at di natuparin ang kasunduan at basta na lang nilang pinabagsak si Carlos mula sa kanyang kabayo habang kinukutsa ito dahil hindi nito napansing niloloko lang nila siya mula pa sa simula. Samantala, nagpakita si Arnold sa harap ni Leonard bilang si Silver at nakita niyang papunta rin si Leonard sa lungsod para tumulong. Pero pinigilan siya ni Silver at sinabing kung pupunta siya ngayon, ilalagay lang niya sa panganib ang sarili niya at ang kanyang mga tauhan dahil hindi nila kakayaning harapin ang mga monster nang sila-sila lang. Gayunpaman, sinabi ni Silver na may plano siya para maresolba ang sitwasyong ito, pero mangangailangan iyon ng matinding determinasyon mula kay Leonard dahil maaaring mapahamak ito kapag isinagawa nila ang plano. Sumagot si Leonard na wala siyang pakialam sa mangyayari sa kanya basta makatulong siyang maprotektahan ang mga tao. Kaya ipinaliwanag ni Silver ang kanyang plano kay Leonard. Ang balak niya ay ipakiusap kay Leonard na humingi ng mga reinforcement mula sa mga karatig na lungsod at ang ganitong hakbang ay lampas na sa kanyang awtoridad kahit isa pa siyang prinsipe. Pero bukod doon, sinabi rin ng isa sa mga tauhan ni Leonard na aabutin ng ilang araw bago maipan ang ganoon karaming sundalo at madala ang mga ito rito, kaya imposibleng umabot sila sa oras. Gayunpaman, may naisip ng paraan si Silver, sinabi niya kay Leonard na magbubukas siya ng ilang transfer gate para agad na madala ang mga kabalyero sa battlefield, pero si Leonard ang kailangang makahikayat sa kanila na tumulong dahil gagana lang ito kung kusang loob silang papayag na sumama. Pagkatapos, agad na itinawid ni Silver sina Leonard at ang kanyang mga tauhan papunta sa battlefield. Pagkatapos noon, nagbukas siya ng mga portal na konektado sa 6 na magkakaibang lungsod at pinalakas ang boses ni Leonard. Kaya narinig ng lahat ng tao sa mga lungsod na iyon ang kanyang sasabihin. Nagbigay si Leonard ng talumpati at nakiusap sa lahat ng kabalyerong maaaring tumulong dahil kasalukuyang inaatake ang lungsod ng Kill at kailangan nila ng lahat ng tulong na maaari nilang makuha. Tiniyak din niya na siya ang mananagot sa lahat kaya hindi nila kailangang matakot sa anumang kaparusahan kahit umalis sila ng walang utos mula sa kanilang mga direktang nakatataas. Isa-isang nagsimulang dumaan ang mga sundalo sa mga portal at bawat isa sa kanila ay naantig sa talumpati ni Leonard at gustong lumaban sa kanyang tabi. Sa kabuuan, nakapagtipon sila ng humigit kumulang 3,000 sundalo at sa dami nilang iyon, may pag-asa na talaga silang mailigtas ang lungsod. Nagpasalamat si Leonard kay Silver sa lahat ng tulong nito dahil hindi magiging posible ang lahat ng ito kung wala siya. Pero sinabi ni Silver na ginagawa lang niya ang nararapat bilang isang adventurer, idinagdag pa niyang marami pa silang kailangang gawin kung gusto nilang mailigtas ang Kill, kaya kailangan na nilang kumilos agad. Sa mga huling salitang iyon, umatras si Silver at bumalik sa transportation portal, habang bumaling naman si Leonard sa sarili niyang mga knights at inutusan ng lahat na maghanda para sa labanan. Samantala, patuloy pa ring nakikipaglaban si Elna kina Sam at Dean sa alitan ng kanilang mga atake habang nakikipagsabayan siya sa magkapatid na vampire. Sa loob ng mansion, nag-aalala si Krista na baka mas marami pang monsters ang sumugod sa kanila. Alam niyang kailangan nilang mailayo ang Hamlin sa kalaban pero niyakap lang siya ni Fina at nangakong siya mismo ang kukuha nito. Nag-aalala si Krista dahil alam niyang napakapanganib noon pero sinabi ni Fina na huwag siyang mag-alala dahil simula pa noon ay lagi na siyang pinagpapala ng incredible luck. Napanatag naman si Krista nang marinig yun at sinabi niya kay Elna na mahuhulog ang Hamlin sa gitna mismo ng battlefield. Samantala, sa battlefield, naghanda si Dean na pasabugin ang Hamlin, pero mabilis na kumilos si Elna at nataman ito mula sa kamay niya bago pa niya magawa ang anumang bagay. Sa eksaktong sandaling iyon, gaya ng sinabi ni Krista, biglang nahulog ang Hamlin mula sa langit patungo sa gitna ng bayan. Mabilis itong nasalo ni Fina bago pa tumama sa lupa. Agad niya itong ibinato kay Elna na madali naman itong nasalo. Pero galit na galit si Dean dahil nakialam si Fina sa plano nila. Agad siyang nagpaputok ng energy attack patungo kay Fina. Wasak ang paligid ni Fina sa lakas ng atake at nahulog siya patungo sa lupa. Habang bumabagsak pa siya, nagpaputok ulit si Dean ng isa pang energy blast diretso sa kanya. Napagtanto ni Fina na wala na siyang paraan para makatakas at tinanggap niyang malapit na siyang mamatay. Pero bago pa siya tamaan ng atake, biglang lumitaw si Silver at iniligtas siya. Nasalo niya si Fina at dahan-dahan itong ibinaba sa lupa. Pagkatapos, sinabi niya rito na sobrang reckless ng ginawa niya. Humingi ng tawad si Fina, pero inamin din ni Silver na nagawa niya ng maayos ang pagkuha sa Hamlin. Matapos siyang iligtas, lumipad si Silver at nagpakilala kina Sam at Dean. Agad na nainis ang magkapatid na vampire dahil nakaharang na naman si Silver sa plano nila. Pero mabilis nilang napagtanto na kung matatalo nila sina Silver at Elna, magiging diretso na ang daan nila tungo sa victory.
Hindi naman kumbinsido si Elna, itinuro niya na halos hindi nga kayang hawakan ni Sam at Dean ang laban kahit siya lang ang kalaban nila, kaya duda siyang kaya talaga siyang talunin ng dalawa. Sinabi naman ni Silver kay Elna na huwag na siyang makialam sa laban dahil balak niyang siya mismo ang tumalo kina Sam at Dean. Pero tumanggi si Elna dahil nag-e-enjoy siya sa laban at gusto pa niyang makisali sa saya. Pagkatapos, pinaalala ni Dean kay Silver na haharap ang Emperor sa isang napakapanganib na labanan at iminungkahi niyang mas mabuting protektahan na lang ni Silver ang Emperor. Kalmadong sumagot si Silver na ang tungkulin niya ay protektahan ng mga tao, hindi ang mismong nation. Ipinaliwanag niya na responsibilidad ng mga knights at nobles ang pagprotekta sa empire. Ayaw niyang pakialaman ng kanilang duties o agawin ang trabaho nila. Biglang dumating si Leonard kasama ang isang buong army ng knights. Dumating sila para harangin ang second wave ng monsters bago pa ito makarating sa bayan. Nagulat ang Emperor at ang kanyang mga tauhan sa kanilang pagdating pero agad silang naghanda para sumabak sa laban at suportahan ng mga knights. Nang makita ni Silver na kontrolado na ang sitwasyon sa battlefield, sinabi niya kina Sam at Dean na hindi na nila kailangang alalahanin ng mga paparating na monsters dahil nahawakan na ito ng mga knights. Pagkatapos, iminungkahi ni Elna na siya na ang humarap kay Sam habang si Silver naman ang bahala kay Dean. Sumang-ayon si Silver sa plano at agad na naghiwalay ang dalawa. Nagsimulang lumaban si Elna kay Sam at nagawa niyang makipagsabayan dito. Pero mukhang mas nahihirapan naman si Silver laban kay Dean. Isang malakas na atake ang pinakawalan ni Dean at tumilapon si Silver hanggang bumagsak sa lupa. Nang makita yon, lalo pang naging kumpiyansa si Dean. Inakala niyang napakalakas ni Silver, pero ngayon ay nagsisimula na siyang isipin na hindi pala ito kasing lakas ng inaakala niya. Samantala, habang patuloy na nakikipaglaban kay Sam, nagsimulang tuksuhin ni Elna si Silver. Pinaalala niya rito na hindi naman talaga ganoon kalakas sina Sam at Dean, at parang pakiramdam pa niya ay sinasadya lang ni Silver na magpahina sa laban para magmukha siyang mas impressive kapag dumating ang tamang pagkakataon. At tama nga si Elna, sadyang nagho-hold back pala si Silver. Bigla niyang inactivate ang isang napakalakas na cleric field na kayang mag-heal sa lahat ng humans na nasa loob ng 100 meter radius. Sa buong battlefield, nagulat ang mga soldiers at wounded nang bigla nilang makita na nagsasara ang kanilang mga sugat at gumagaling ang kanilang mga injuries. Hindi makapaniwala si Dean na nagagawa ni Silver na panatilihin ang ganoon kalakas na healing field habang sabay na nakikipaglaban sa kanila. Inamin naman ni Silver na hindi pa yon ang huling trick na mayroon siya. Pagkatapos, inactivate niya ang kanyang ancient curse barrier technique na lumilikha ng napakalalakas na curse chains na agad na bomb alot kina Sam at Dean. Tuluyang nabihag ng mga chains ang magkapatid na vampire at wala na silang magawa kundi manatiling nakagapos. Sa kabilang bahagi ng battlefield, nagulat ang mga soldiers nang makita nilang kumalat ang curse chains sa buong paligid at pati ang mga monsters ay nagsimula ring mabihag. Libo-libong monsters ang biglang nakulong sa parehong chains, dahilan para tuluyang mapigilan ang kanilang pag-atake. Pagkatapos, lumutang si Silver patungo kina Sam at Dean at sinabi sa kanila na oras na para pagbayarin sila sa kanilang mga kasalanan. Parehong nakita ng Vampire Twins sa ekspresyon ni Silver na tapos na ang laban para sa kanila. Pero biglang nagsimulang gumalaw ang curse chains patungo rin kay Elna. Agad itong napansin ni Silver at mabilis niyang tinanggal ang mga chains bago pa man ito tuluyang makahawak sa kanya. Agad siyang pinagalitan ni Elna at tinanong kung bakit pati isang alay ay sinusubukan ng teknik niyang atali. Kalmadong ipinaliwanag ni Silver na sobrang ayaw lang talaga niya kay Elna kaya tila napagkamalan siya ng chains na isang enemy. Matapos ayusin ang problemang yon, ibinalik ni Silver ang atensyon niya sa Vampire Twins. Pinaalala niya sa kanila na bilang mga vampires, hindi naman sila ganoon kalaking threat kapag wala ang kanilang magical abilities. Dahil patuloy na sinisiphon ng curse chains ang kanilang magic para na rin silang nawalan ng kapangyarihan. Pagkatapos, tinanong sila ni Silver kung mayroon pa silang gustong sabihin bago matapos ang lahat. Sinamantala naman ni Dean ang pagkakataong iyon para tanungin kung determinado talaga si Silver na patayin sila. Giit niya, mas mabuting ituring na lang ni Silver ang laban na ito bilang isang guild request at hulihin sila bilang bahagi ng isang official job. Pero tinanggihan iyon ni Silver, ipinaliwanag niya na bilang isang adventurer, hindi nakadepende sa kung nagtatrabaho ba siya para sa guild o hindi ang kanyang tungkulin. Naniniwala siyang responsibilidad niyang protektahan ang buong continent mula sa mga dangerous monsters. Sumali naman si Elna sa usapan at iminungkahing tigilan na nila ang pag-aaksaya ng oras at tapusin na ang laban. Pero agad na napansin ni Silver na naghahanda siyang i-summon ng kanyang Holy Sword. Binalaan niya si Elna na huwag itong gamitin dahil maaaring wasakin ng kapangyarihan nito ang buong bayan. Tiniyak naman ni Elna na kaya niyang kontrolin ang power ng sword at sisiguraduhin niyang limitado lang ang magiging damage. Pinaalala rin niya kay Silver na bilang isang noble, responsibilidad niyang lipulin ang anumang bagay na nagbabanta sa Empire.
Sa mismong sandaling iyon, nagsimulang lumapit ang third wave ng monsters sa battlefield. Isinummon ni Elna ang kanyang Holy Sword habang sinabi naman ni Silver na si Sam na ang bahala sa kanya. Pagkatapos, naghanda si Silver na harapin si Dean at inactivate ang kanyang ultimate technique, Infinity Darkness. Nakatitig sa kanila ng may matinding pagkagulat ang Emperor at ang kanyang mga tauhan habang parehong naghahanda sina Silver at Elna na pakawalan ang kanilang napakalalakas at mapanirang mga atake. Sobrang lakas ng power na pinakakawalan ni na Silver at Elna kaya napagtanto ng Emperor na hindi naligtas ang battlefield. Agad niyang inutusan ng lahat na umatras, sabay na pinakawalan ni na Silver at Elna ang kanilang mga atake, at sa isang napakalakas na blast, tuluyang nilipol ng pinagsamang power nila ang lahat ng natitirang enemies. Nang matapos ang lahat, lumapit ang Emperor kay Silver at nagpasalamat sa tulong niya. Pinuri niya si Silver sa lahat ng ginawa nito para protektahan ng Empire at ang mga tao nito. Naghahanda nang umalis si Silver nang biglang tawagin siya ni Elna. Taos-puso siyang nagpasalamat sa lahat ng ginawa ni Silver, lalo na sa pagliligtas nito kay Fina nung nahuhulog siya at malapit nang mamatay. Ipinaliwanag ni Elna na napakahalaga ni Fina kay Arnold, kaya naintindihan ni Silver kung bakit napakahalaga ng pagliligtas niya rito. Tinawag naman ni Silver si Arnold na The Insipid Prince. Agad nagalit si Elna at itinapat ang kanyang Holy Sword sa leeg ni Silver. Binalaan niya itong huwag nang magsalita tungkol kay Arnold ng ganoon. Mabilis na humingi ng tawad si Silver at ibinaba naman ni Elna ang kanyang espada. Pagkatapos, umalis si Silver sa pamamagitan ng pagdaan sa kanyang transit portal. Makalipas ang 3 araw, nakaupo ang Emperor sa harap ng lahat ng kanyang mga anak habang nakatayo naman si Franz sa kanyang tabi. Ipinaliwanag ni Franz na nagising si Prince Carlos noong umagang iyon at umamin tungkol sa koneksyon niya kina Sam at Dean. Isiniwalat niya na ginagamit ni Carlos ang Hamlin para kontrolin ang mga monsters dahil gusto niyang magkaroon ng advantage sa festival hunt at siya ang manguna sa kompetisyon. Tinawag naman ng ibang royals na tanga si Carlos dahil inakala pa niyang magandang idea ang plano niya. Pero nagsimula rin silang magtanong kung talagang si Carlos ba ang nagplano ng buong insidente mula pa sa simula. Ipinaliwanag ng Emperor na minanipula ng mga vampires si Carlos, pero hindi iyon sapat na dahilan para tuluyan siyang mapawalang sala. Kahit kontrolado siya, inilagay pa rin niya sa panganib ang buong Empire dahil lamang gusto niyang makinabang sa festival hunt. Nilinaw ng Emperor na hindi maaaring basta nalang balewalain ang ginawa niya. Pero biglang lumuhad si Eric sa harap ng Emperor at nakiusap na patawarin nito si Carlos. Sumang-ayon din sina Gordon at Xandra, inamin nilang napakatanga ng ginawa ni Carlos, pero kapatid pa rin nila ito at ayaw nilang tuluyang masira ang buhay niya dahil sa isang pagkakamali. Tinanong naman ng Emperor si Leonard kung ano ang tingin niya sa sitwasyon, at lumapit si Leonard bago sabihin na hindi maaaring basta nalang palampasin ang ginawa ni Carlos. Nagulat ang lahat sa sinabi niya, pagkatapos sinabi ni Leonard sa Emperor na hindi ito dapat maging bias dahil lamang anak niya si Carlos. Ipinaliwanag niya na ang pagpaparusa sa sarili niyang anak ay magpapakita rin sa mga tao na tunay na patas ang Emperor at handang ipatupad ang batas kahit laban pa ito sa sarili niyang pamilya. Nagsimulang maghinala ang Emperor na maaaring galing kay Arnold ang ideyang iyon, pero agad namang itinanggi ni Arnold na may kinalaman siya rito. Pagkatapos, ibinigay na ng Emperor ang kanyang judgment. Nagpasya siyang patawarin si Carlos, pero nilinaw niyang hindi niya basta palalampasin ang ginawa ni Leonard. Tinawag niya si Leonard para lumapit at nang lumuhad ito sa isang tuhod, iniabot ng Emperor ang isang napakalaking espada at opisyal na inanunsyo si Leonard bilang winner ng Night Hunt Festival. Tinanggap ni Leonard ang espada ng may karangalan, pero pagkatapos ay nagtanong siya sa Emperor kung maaari siyang humiling ng isang bagay. Hiniling niya na generously rewardan ang mga knights na nagsama-sama at nakipaglaban-laban sa mga monsters. Bago pa makasagot ang Emperor, sumingit si Franz at sinabi kay Leonard na inaasikaso na niya ang pagbibigay ng reward sa mga knights para sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos, itinuro ng Emperor na dahil parehong disqualified sina Carlos at Arnold, sina Leonard at Gordon na ngayon ang runners-up. Gayunpaman, mas marami nang nagawa si Leonard matapos niyang matagumpay na pamunuan ng Knights at napakapopular din niya sa Eastern Region. Dahil dito, nagpasya ang Emperor na ang pagdeklara kay Leonard bilang Ambassador Extraordinary ay makatutulong para maiwasan ang anumang posibleng pagtutol o sama ng loob mula sa mga tao. At kahit labag sa loob niya, sumang-ayon si Gordon sa desisyon ng Emperor. Pagkatapos, lumapit si Elna at hiniling sa Emperor na pag-isipang muli ang disqualification ni Arnold na agad namang ikinagulat ni Arnold. Ipinaliwanag niya na sadyang ipinadala ni Arnold ang kanyang knights para tulungan si Kill kahit alam na alam niyang magiging dahilan iyon para ma-disqualify siya. Dahil dito, naniniwala si Elna na kahit papaano ay dapat makatanggap si Arnold ng recognition para sa ginawa niya. Pinakinggan ng Emperor ang kanyang paliwanag at naalala niyang sinabi noon ni Arnold na aksidente niyang nabasag ang kanyang bracelet.
Itinuro ng Emperor na kung sinadya talaga ni Arnold na basagin ang bracelet para maipadala niya ang kanyang knights, may dahilan sana para iba ang naging pagtingin nila sa ginawa niya. Pero sa ngayon, si Leonard pa rin ang official winner. Nang marinig yun ni Arnold, napabuntong hininga siya ng may relief dahil nakaiwas siya sa mas mabigat na punishment. Gayunpaman, inamin ng Emperor na kung hindi dahil sa pagkakamali ni Arnold at sa desisyon nitong ipadala ang kanyang knights para tulungan si Kill, baka wala sila roon ngayon. Kaya sa halip na balewalain na lang ang ginawa ni Arnold, nagpa siya rin ng Emperor na bigyan siya ng reward. Opisyal niyang hinirang si Arnold bilang Lieutenant Ambassador Extraordinary na magiging assistant ni Leonard. Malinaw na ayaw ni Arnold sa posisyong iyon at pinaalala pa niya sa Emperor kung gaano siya ka-incompetent. Pero sinabi ng Emperor na sa wakas ay oras na para patunayan ni Arnold kung ano talaga ang kaya niyang gawin, at final na ang kanyang desisyon. Masayang-masaya si Elna para kay Arnold, pero napabuntong hininga na lang si Arnold sa pagkatalo dahil alam niyang wala na siyang magagawa tungkol dito. Kalaunan, mag-isa nang nakaupo si Arnold sa kanyang kwarto at napagtanto niyang tuluyan nang nasira ang lahat ng plano niyang manatiling low-key at umiwas sa atensyon. Biglang pumasok si Fina at dinalhan siya ng tsaa, humigop si Arnold, pero agad niyang napansin na iba ang lasa nito kumpara sa dati niyang tsaa. Ipinaliwanag ni Fina na naisip niyang baka pagod na pagod siya, kaya gumamit siya ng mga ingredients na may revitalizing properties para makatulong sa kanyang recovery. Muli itong uminom at nagpasalamat kay Fina sa lahat ng ginawa niya. Pero sinabi ni Fina na siya pa nga ang dapat magpasalamat dahil si Arnold ang nagligtas sa kanyang buhay. Pagkatapos, nagsalin ulit si Fina ng isa pang tasa ng tsaa at tinanong kung ano na ang nangyari sa Hamlen. Ipinaliwanag ni Arnold na mahigpit na itong nakasil at nakatago ngayon sa loob ng Adventurers Guild. Pero hindi pa rin mawala sa isip ni Arnold ang tungkol sa mga vampires. Nagsimula siyang mag-isip kung may ibang taong pinagsisilbihan ng mga vampires at kung may mas malaking dahilan ba sa likod ng kanilang mga ginawa. Bago pa niya ito mapag-isipan ng mabuti, bigla na lang nakatulog si Arnold. Napansin niyo ni Fina at dahan-dahan siyang tinakpan ng blanket. Kahit tulog na si Arnold, naalala ni Fina ang unang araw na ibinigay niya rito ang ornament. Iyon din ang araw ng kanilang first date, naalala niya kung paano sapat na makipag-usap kay Arnold para maramdaman niyang kalmado at komportable siya. At mula noon, patuloy na siyang humanga at tumingin kay Arnold habang pinagmamasdan niya itong mahimbing na natutulog. Unti-unting naging emotional si Fina, inabot niya ang kamay ni Arnold at marahang hinawakan ito bago siya yumuko palapit na tila balak siyang halikan. Pero bigla siyang kinabahan sa huling sandali at napahinto, sa halip, kinuha na lang niya ang tiyan ni Arnold at humigop mula rito, agad niyang napagtanto na technically, indirect kiss na rin yon, pero kalaunan ay kumalma siya at naisip na hindi naman pala masama ang indirect kiss, at iyon na ang episode 6, mag-subscribe para hindi mo mamiss ang susunod na part, at panoorin ang next video sa